Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1791. 1791. Bagamat hindi pa nakikita ni Ye Fan ang lakas ni Xiaoru, sa huling pagkakataon na nakilala niya si Ye Longyuan, hindi rin niya maintindihan ang lakas ni Ye Longyuan. Gayunpaman, paanong hindi niya akalain na narating na nilang dalawa ang Duotian Realm? Ang pangunahing punto ay hindi ito maintindihan ni Xiaoru. Siguradong wala si Ye Longyuan sa kaharian ng langit sa simula. Hindi kaya inabot lang siya ng ilang buwan para basagin ang kawalan sa isang iglap. Nakita ko si Ye Longyuan sa oras na ito, hawak ang itim na pudaw, na parang may madilim na hangin sa paligid niya, patuloy na tumatalo ng talam na may layuning maitim na espada, at mayroong isang kulay dugong ibon na lumilipad sa paligid. Ang sword intent ni Ye Longyuan ay malamig hanggang sa buto, tulad ng isang mabangis na hayop, puno ng panggigigil na layunin. At ang maliit na katawan ni Xiaoru ay nababalot ng nagliliyab na apoy ng phoenix sa oras na ito, ang kanyang mahabang buhok ay pulang-pula na, at ang gintong pulang apoy sa kanyang mga mata ay tumatalon. Palabas. Matindi ang laban nilang dalawa gamit ang isang espada at isang apoy ng phoenix. Tila isang simpleng panlilin lang, ngunit ito ang pinakadalisay na uri ng paligsahan. Ang bawat galaw at bawat estilo ay talagang naglalaman ng kanilang mga natatanging insight sa daan ng langit. Xing Hepo. Xing Hepo. Nasaan ang alak? Nasaan ang alak? Isang may balbas na lalaki ang biglang lumitaw sa tuktok ng bundok at sinigawan si Lao Xing. Bahagyang kumunat ang noo ni Ye Fan. Xing Hepo pala ang pangalan ni Lao Xing. Bakit parang nakita mo na ang pangalang ito dati? Huwag mag-alala tungkol sa obaryo, ang maliit na kapatid na ito ay nagdadala ng alak, sabi ni Xing Hepo. Agad na ibinaling ng may balbas na lalaki ang kanyang mga mata kay Ye Fan, anak, nasaan ang alak? Ramdam ni Ye Fan na ang malaking lalaking ito na nagngangalang Ogfang ay mas malakas kaysa kina Xing at Pu, at bumulong-bulong siya sa kanyang puso na hindi niya kilala kung sino siya. Mga senior na dumarating. Ngunit ngayon ay nahihiya siyang magtanong ng totoo, kaya't inilabas niya ang lahat ng alak. Direktang tinusok ng lalaki ang kahon gamit ang isang kamay, naglabas ng bote ng alak, binasag ang basong bibig ng bote ng alak, at saka iniangat ang ulo at uminom ng ilang subo. Haha, masarap na alak. Ang obaryo ay nakaupo sa isang bato at patuloy na pinapanood ang labanan ng may kagalakan. Sa sandaling ito, tila naamoy niya ang alak. Sa kalapit na mga burol, sunod-sunod na tumatakbo ang 7 o 8 lalaki at babae na magkaiba ang anyo, palpak at maayos. Ang mga taong ito ay hindi magalang, kunin lamang ang alak at inumin ito. Ang iba ay binubuksan ng mabuti ang takip ng bote, at ang iba ay parang obaryo, hindi man lang mabuksan ang bote, at umiinom kapag nabasag ang bote. May alak sa burol na ito, at ang mga taong ito ay nag-aatubili. Na umalis, hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakiliko. Ang pahina, at sila ay umupo at humiga, umiinom ng walang tigil. Gayunpaman, ang mga taong ito ay tila hindi interesado sa hitsura ni Ye Fan, at walang nagtanong sa pinanggalingan ni Ye Fan. Ang atensyon ng lahat ay pangunahing nakatuon kay Ye Longyuan at Xiaoru. Medyo masakit si Xing Hepo at bamulong, kuya, bakit mo inubos lahat ng alak, hindi pa sapat ngayon. Hindi nakaimik si Ye Fan, paano niya nalaman na napakabastos ng matatandang senior na ito? Sumimsam din siya ng matapang na alak, nakasimangot at nagtanong, Senyor, gaano na ba katagal silang dalawa nag-aaway dito? Sinabi ni Xing Hepo, matagal na, mukhang nandito na ang babaeng phoenix mula sa angkan ng phoenix. Paglilinang, handang basagin ang kawalan. Nang maglaon, binalak din ng eskrimador ng Shenlong clan na basagin ang kawalan, kaya't nagtama ang dalawa at nagsimulang mag-away. Natigilan si Ye Fan saglit, at hindi niya napigil ang sabihin, ang layunin ng kanilang laban ay upang makaakit ng makalangit na parusa. Oo, mukhang hindi na sila makapaghintay at gustong umalis sa mundong ito ng Taiji sa lalong madaling panahon, ngunit hindi pa dumarating ang heavenly punishment, kaya kinailangan nilang gumawa ng ilang ingay at subukang gawing mas maaga ang heavenly punishment, Xing Hepo Road. Tahimik na kinuyam ni Ye Fan ang kanyang mga kamao, at hindi niya maiwasan ang parusa, dahil sa takot na gamitin ang lakas ng Duotian upang maakit ang parusa. Gayunpaman, sina Ye Longyuan at Xiaoru ay talagang sabik na parusahan ng langit. Marahil si Xiaoru ay walang kaugnayan sa mundong ito, ngunit paano naman si Ye Longyuan? Binitawan na ba niya ang lahat? Hindi ba ang heavenly punishment ay nahahati sa Yin Lei at Yang Lei? Talaga bang labanan ng dalawang ito si Yin at Yang Lei? Sumimangot si Ye Fan. Sa sandaling ito, ang mayabang na lalaki sa tabi niya ay ngumisi at sinabing, kung sino man ang maglakas loob na kusang magpataw ng parusa mula sa langit tulad nito ay natural na sigurado sa kanyang sarili, o hindi siya natatakot na masiraan ng loob. Ano ang iyong inaalala, ikaw Brad? You Brat. Sa hininga ng Shenlong clan sa kanyang katawan, dapat ay miyembro siya ng Shenlong clan. Hindi kaya siya ay bulag. Hindi makilala kung ano ang hawak ng eskrimador. Dahil lang kaya niyang kontrolin ang espada, paano siya matatakot sa parusa? Ito ang nagsalita minsan ay talagang kalahating gulang na MILF na nakasuot ng pulang seda at satin na may mabangong balikat. Ngumiti si Xing Hepo at nagsabi, Huilan, wala kang alam tungkol dito.
Kahit na ang Minghong Sword ay palaging nasa pamilya Shenlong, pagkatapos basagin ni Ji Xuanyuan ang kawalan, walang nang ahas na hawakan ito muli. Ito rin ay noong panahon ni Emperor Wu, na humiram nito saglit para kay Dongfang Shuo. Oras, ngunit hindi pa rin ito mapigilan, at ibinalik ito sa angkan ng Shenlong. Pagkatapos noon, wala na akong narinig na sinumang inapo ng Shenlong clan na maaaring sugpuin ang uhaw sa dugo ang layunin ni Minghong daw mismo. Pakilipat ang pahina, 26 na taong gulang pa lamang siya sa taong ito, at mapapatawad siya sa hindi niya pagkakaalam sa Magic Saber na ipinamana mula sa kanyang mga ninuno. Hindi mapigilan ni Ye Fan ang manginig nang marinig niya ito, at nawalan ng boses, ano? Iyon ay isang Minghong Sword. Ayon sa alamat, noong sinaunang panahon, nang ang Yellow Emperor Xuanyuan Sword ay inilabas mula sa furnace, mayroon pa ring metal na natitira sa loob nito, at ang mataas na temperatura sa furnace ay hindi naglaho. Ang Xuanyuan clan ay hindi inaasahang natuklasan na ang espadang ito ay napakademonyo, nagtataglay ng parehong kapangyarihan tulad ng Xuanyuan Sword, at aatake sa amo nito, kaya sinubukan niyang sirain ito gamit ang Xuanyuan Sword. Gayunpaman, ayon sa alamat, ang kutsilyo mismo ay naging isang pulang lark, naging isang pulang ilaw, at nawala sa kalangitan. Sa mga tuntunin ng kalidad ng mismong sandata, ang Minghong Sword ay masasabing nasa pantay na katayuan sa Xuanyuan Sword. Kulang lang talaga sa laban kaya wala masyadong reputasyon. Laging iniisip ni Ye Fan na ang espadang ito ay isang alamat lamang. Bagamat nalaman niya kalaunan na malamang na totoo ang Xuanyuan Sword, hindi niya akalain na si Minghong Sword ay nasa mundo pa. Bukod dito, si Ye Longyuan ay palaging hindi mapaghihiwalay sa tila hindi kapansin-pansing itim na pudaw na ito. Siyempre, sa pagkakataong ito ay muli niyang tiningnan ang espada, lalo na nang makita niya ang kulay dugo na lumilipad na mga lunok na umiikot sa katawan ng espada, at ang layunin ng espada na nagninangas na parang apoy ng Diablo, lubos na siyang naniniwala na ito ang maalamat na espada na kapareho ng espada ng Xuanyuan. Ang magic knife na magkahawak kamay. Nang marinig ni Xing Hepo na sinabi na si Ye Fan ay 26 na taong gulang lamang, ang mga nakapalibot na powerhouse ay mas tumingin kay Ye Fan. Ito ay naging isang maliit na sanggol, ngunit hindi masamang magkaroon ng ganoong lakas, sabi ni Overy, na pinaikit ang kanyang mga mata. Hehe, ang nakababatang kapatid na ito ay nagkataon na apo ni Ye Wuya, sabi ni Xing Hepo sabay sip-sip ng alak. Sumulyap muli kay Ye Fan ang ilang makapangyarihang lalaki, at medyo naaawa ang babaeng nagngangalang Huilan, iyan ay talagang malaking pagkakaiba sa kanyang lolo, maliban sa kagaspangan ng katawan, ang iba pang mga kakayahan. Masyadong masama. Ngumiti ng mapait si Ye Fan. Hindi niya inaasahan na malakas ang kanyang katawan, ngunit mahina ang kanyang kaluluwa. Nakita na ng mga taong ito. Ang nakababatang kapatid na ito ay isang escrimador, at ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay nasa kanyang katawan. Kung hindi mo linangin ang mga panloob na kasanayan, makakahanap ka ng ibang paraan, haha. Masayang sabi ni Xing Hepo. Oh, Emperor level na sword intent. Ito ay medyo bihira. Hindi ko inaasahan na si Empress Xuanyuan ay magkakaroon ng isa pang Emperor level na sword intent. Bulong-bulungan ng ilan sa mga heavenly powers, ngunit hindi sila masyadong nagulat. Sa sandaling ito, sina Ye Longyuan at Xiao Ro, na nasa matinding labanan, ay biglang humiwalay sa isa't isa at tumigil sa pakikipaglaban. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga ulo, at nakita na sa itaas ng malawak na kalangitan, ang mga madilim na ulap ay gumugulong, at ang hangin at kulog ay nagbago ng kulay. Kabanata 1772 Walang Puso. 1792. Iyon na. Nanghihinayang sabi ni Ye Longyuan. Dumating man ang parusa o hindi, at para kanino ito dumating, ay random. Sa pagkakataong ito, ito ang parusa ni Xiao Ro. Si Ye Longyuan ay labis na ikinalulungkot na ang kanyang sarili ay hindi makapunta. Masayang pinalakpakan ni Xiao Ro ang kanyang mga kamay, oh. Ang galing. Sa wakas ay narito na. Bilasan mo, bilasan mo. Maglalaro ang ninuno na ito. Napabuntong hininga si Ye Longyuan, lumingon, at tumingin kay Ye Fan kahit na daan-daang metro ang layo ng lokasyon, tumpak na nakalok ang chi machine. Sa isa pang hakbang, nagpakita si Ye Longyuan ng ilang metro sa harap ni Ye Fan. Tinusok niya ang kutsilyo ni Minghong sa bato, at nawala ang matalim na gilid ng kutsilyo. Kung wala ang kutsilyo, ang pamimilit ng kanyang buong pagkatao ay biglang nabawasan ng hindi kilalang bilang ng mga beses, na parabang siya ay naging katamtaman na hitsura muli. Napakunot ang noo ni Ye Fan, bigla niyang naisip, hindi kaya si Ye Longyuan ay mukhang malakas sa lahat ng oras, dahil karamihan sa kanyang lakas ay napanatili sa kutsilyong ito. Nagtataka siya noon, dahil si Ye Longyuan ay isang henyo noon ng Shenlong clan, bakit siya biglang natigil? Ngayon tila ginagamit niya ang halos lahat ng kanyang lakas upang sugpuin ang magic knife na ito sa lahat ng oras. Si Ye Longyuan ay sumulyap kay Ye Fan ng walang pakialam, walang emosyon sa kanyang mga mata, na parabang isa lang siyang estranghero, pagkatapos ay lumingon siya at umupo na naka-cross-leg sa tabi ng kutsilyo. Bagamat hindi sinang-ayunan ni Ye Fan ang intensyon ng ama na ito, ngunit nang makita si Ye Longyuan ay hindi umimik sa kanya, medyo hindi pa rin komportable si Ye Fan.
Hindi ko alam kung bakit, sa huling pagkikita namin, naramdaman pa rin ni Yefan na may kinalaman siya sa kanya, pero sa pagkakataong ito, parang estranghero talaga. Talagang naaakit nito ang parusa ng langit. Sa lakas ng babaeng Phoenix, hindi maliit ang kapangyarihan ng parusa, ungol ng babaeng nakapula na nagngangalang Huilan. Ang Phoenix Flame at Phoenix Flame ng Phoenix Clan, parehong panloob at panlabas, ay may kalamangan sa pagharap sa parusa ng langit. Gaano man kalakas ang parusa, hindi ko kailangang umalis sa lugar na ito, tingnan mo lang ito, masayang sabi ni Oze. Habang nagsasalita siya, isang malaking ulap ang nabuo sa kalangitan. Ang thundercloud na ito ay mas madilim kaysa sa Yang Lei Tianju na nakatagpo ni Yefan noong nakaraang pagkakataon. Kahit na ang saklaw ay hindi kasing laki ng Yang Lei na nakatagpo ni Yefan, ito ay isang malaking takot sa ibang kalikasan. Parusa kay Yin Lei Tian. Sumimangot si Yefan, naramdaman niyang medyo sumasakit na ang kanyang ulo, at mabilis niyang dinala ang apoy na dragon at kaluluwa ng dragon upang protektahan ang kanyang 3 kaluluwa at 7 kaluluwa. Sa pagtingin sa matatandang lalaki at kay Ye Longyuan sa tabi nila, hindi sila tumugon, makikita na ang mga primordial spirit ng mga taong ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Tama ang mga matatandang ito, ang kanilang kaluluwa ay marupok pa rin. Ang kanyang estilo ng paglilinang ay hindi kinaugalian sa lahat ng paraan. Upang mabuhay, siya ay ganap na nakahilig sa pamamagitan ng espada, at patuloy na itinuturing ang pagiging epektibo ng labanan bilang ang unang pamantayan, kaya hindi pinapansin ang sabay-sabay na pagpapabuti ng maraming iba pang mga aspeto. Kahit na makapasok ito sa kaharian ng mga Fire Dragon, mas mataas ang bloodline ng dragon, mas magiging malawak ang lapad ng bawat kaharian. Ang kaharian ng Fire Dragon ay talagang isang kaharian na may napakataas na limitasyon sa itaas, at maraming hakbang ang nakatago dito. Kung wala kang matibay na panloob na base ng paglilinang, dapat mong itaas ang kaluluwa ng apoy na dragon sa isang mataas na antas, upang matatag mong labanan ang madilim na kulog. Sa sandaling ito, nakakita ako ng bahid ng kulay abo, asol, lila at iba pang mga kulay sa kalangitan. Ito ay lubhang nakasisilaw, ngunit mayroon itong nakakatakot na aura ng kulog, tulad ng isang maitim na dragon, na biglang bumaba mula sa langit. Boom! Sa ilalim ng gulat, baka sa mukha ni Xiaoro ang kagalakan. Siya ay walang takot sa lahat, at hindi makita ang anumang presyon. Ang apoy ng phoenix sa paligid ng kanyang katawan ay biglang lumaki ng ilang beses, at isang malaking gintong phoenix na ibon na nabuo ng apoy ng phoenix ay talagang katulad ng maalamat na phoenix beast, sumisigaw sa kalangitan at lumilipad ng mataas. Sa sandaling bumagsak ang maulap na kulog na ito, itong gininto ang apoy na phoenix, na hindi gaanong mababa, ay pumailan lang sa kalangitan. Nakita ko ang ibong phoenix na sumisigaw sa kalangitan at sumisigaw, at sa sandaling ito ay bumangga sa kulay abong kulog na dragon, hindi ito umatras ngunit umaban, at patuloy itong humahampas sa kalangitan. Hindi nakayanan ng Thunder Dragon ang marahas na kabagsikan ng ibong phoenix na ito, at patuloy na kinakagat, hindi man lang natamba kay Xiaoru. Nilalamon ng Fire Phoenix ang dragon. Napakalakas ng primordial spirit. Direkta niyang nilamon ang Yin Thunder. Biglang umupo ang kwarto ng malaking lalaki, nagniningning ang mga mata, at napasigaw siya. Natatakot ako na ang gayong Phoenix na babae ay bihira sa buong kasaysayan ng Phoenix Clan. Pinanood ni Yefan si Xiaoru na madaling maalis ang kalamidad na ito. Nakaramdam siya ng pananakit ng ulo kahit na nakatayo siya sa gilid at tumingin dito, itong Xiaoru ay hindi nakakaramdam ng kahit katiting na sakit sa ilalim ng anino ng kulog. Kahit na ang mga tao ay nagsanay sa loob ng daan-daang taon, ang agwat ay malaki. Kung mayroon kang lakas ng primordial spirit tulad ni Xiaoru, paano ka mapipigilan, at maglalakas loob lamang na gamitin ang kapangyarihang panlaban ng mahabang buhay na kaharian upang harapin ang kaaway. Wala pang 5 minuto ang pag-atake ng Yin Lei, at direkta itong natalo ng ibong Phoenix. Ang hindi pagkakatulad sa pagitan ng langit at lupa ay nawala, at ang kakaibang mundo ay bumalik sa tanawin ng malalawak na bundok at bundok. Si Xiaoru, na nakasuot ng pulang damit, ay nag-flash sa kanyang katawan at nagpakita sa harap ni Yefan at ng iba pa na may malungkot na ekspresyon at galit na sinabi, hindi ito masaya, hindi ito masaya. Masyadong mahina ang parusa ngayon. Bilasan mo, Ye Longyuan, ipagpatuloy natin ang pakikipaglaban. Ay kailangan mong tapusin ang parusa at umalis ka sa lugar na ito nang mabilis, maiinip ka. Gusto lang ni Ye Longyuan na gawin ito, nang walang sabi-sabi, iniunat niya ang kanyang kamay, at ang Minghong Saber ay lumipad sa kanyang kamay, at ang kanyang buong pagkatao ay parang bomba, hawak ang saber, nagsimula siyang magpatuloy. Nagpasabog ng marahas na enerhiya, at muling naglabas ng nakakatakot na layunin ng espada. Nang makita silang dalawa na tila nagmamadaling umalis sa mundong ito, hindi napigilan ni Yefan na sumimangot at sinabing, sinisikap mo bang hanapin si Yehuya? Lumingon si Xiaoru at ngumiti kay Yefan, hihi, oo, gusto mo rin bang pumunta? Gusto mo bang maglaro ng magkasama? Maglalaro. Hindi napigilan ni Yefan na matawa sa kanyang sarili, nagsaya kayo, noong araw na iyon ang mga tao ay nakatitig sa mga ugat ng dragon, nakatingin sa mga tigre, at nakikipagkita sa buong mundo. Isang grupo ng mga mutant na nilalang ang darating, at alam ng Diyos kung ano pa ang magagawa nito.
At magsisimula pa lang ang clan meeting nitong mga nakaraang araw, at ang mga kaapo-apuhan mo ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban para sa tinatawag na Guardianship of the Dragon Veins. Tumingin muli si Ye Fan kay Ye Longyuan, at sinabing, malamang may mali sa Shenlong clan ngayon, kaya may kakaiba kay Ye Feng, wala kang pakialam. Natahimik si Ye Longyuan, malamig na tumingin kay Ye Fan, at tila tamad na sumagot. Xiao. Ngumisi si Ru at sinabing, langit at tao, ano ang kinalaman nito sa atin? Imposibleng kontrolin sila magpakailanman, walang paraan para mabuhay. Well, itong clan meeting, hinanap kita last time at kinumpirma ito para sa kanila. Kung hindi ka lumaban, tama na. Maaaring ang ninuno na ito ay pumunta kay Ye Wuya upang maglaro, at kailangan niyang makuha ang kanilang pahintulot. Hindi napigilan ni Ye Fan na hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Kailan? Sinabi niya, tila tama ang katotohanan, at hindi niya laging makontrol ang kanyang mga inapo. Ngunit ang saloobin ni Ye Longyuan ay lalo pang nagulat sa kanya, at hindi niya naiwasang magtanong muli, paano ka? Hindi mo ba palaging itinuturing ang Dragon Clan, ang Diyos ng tagapag-alaga, bilang isang pangunahing kaganapan? Itinaas ni Ye Longyuan ang Minghong saber sa kanyang kamay, dahan-daang idinikit ang kanyang mga daliri sa sable, at sa wakas ay sinabi, sa loob ng maraming taon, nag-aalala ako tungkol sa sabreng ito, at hindi ko na-control ng buo ang saber na ito. Ngayon, pinutol ko ang 3,000 tao sa mundo gamit ang isang espada, at ang walang pakiramdam na layunin ng espada, ay naging isang katotohanan, at ang nakaraan ay wala na. Natigilan si Ye Fan, at biglang may naintindihan, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit tumingin si Ye Longyuan sa kanya sa parehong paraan tulad ng sa nakaraan. Hindi ito pareho, napakalamig. Ang kanyang sword intent ay talagang tinatawag na unfeeling. Kabanata 1773 henyo. 1773 sa. Sa ganitong paraan, ang dahilan kung bakit si Ye Longyuan ay itinuturing na walang pag-unlad sa nakaraan ay dahil siya ay nagbago mula sa isang henyo tungo sa isang dwarf crowd, at ang kanyang lakas ay hindi kapansin-pansin. Dahil nasa puso pa rin niya ang ugnayan ng mundo, at may nararamdaman pa rin siya para sa bayan, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang kasintahan, at sa kanyang mga anak. Ang kanyang sword intent ay hindi makalusot, hindi niya makontrol ang malupit na magic sword, at hindi niya magagamit ng husto ang kanyang sword intent. Pero ngayon, meron na siya. Nakamit ang, walang pakiramdam, hindi bababasa, putulin ng sapat na mga tanikala. Nang siya ay naging walang malasakit sa mga taong iyon at mga bagay sa nakaraan, ang kanyang layunin sa espada ay sa wakas ay nagpakita ng nararapat na kapangyarihan nito. Xiao. Nagniningning ang malalaking mata ni Ru, at masayang ngumiti, Hoy, Ye Fan, ang iyong ama ay lubhang kawili-wili, hindi lamang siya pumasok sa daw gamit ang isang espada, ngunit ibinuhos din ang lahat ng kanyang paglilinang sa espada ni Minghong. Ito, ang paraan ng pagpino ng espada gamit ang katawan ng isang tao, ay talagang makakapigil sa backlash ng Minghong sword. Ito ay isang bagay na hindi ginawa ng iyong mga ninuno, Xuanyuan. Mula sa puntong ito, maaaring magkatulad ang mga talento ng iyong ama at anak sa espada. Bueno, kahit na ang kanyang saber intent ay hindi isang emperor level na saber intent, ang kanyang saber intent at saber intent ay perpektong pinagsama, at ang kapangyarihan ay malamang na hindi mas mababa sa kapangyarihan ng isang emperador. Napakunot ang noo ni Ye Fan, iniisip na kahit gaano pa kalakas ang saber intent na ito, maaaring wala itong parehong kapangyarihan. Malakas ka, hindi mo maiwasang tanungin si Xiao Ruo, noong nasa Antarctic ka, itinago mo ba ang iyong lakas? Hindi, pagkaalis ko sa Antarctic, naglaro ako saglit, at nang magsawa ako, nagsimula akong mag-cultivate ng seryoso. Nakapasok lang ako sa Duotian. Hihi, pagdating ko sa Duotian, nalaman ko na marami pa palang master sa mundo, pero hindi sila nakakatuwa, at hindi man lang nila ako inaaway. Ako, gustong makaakit ng parusa, ngunit ayaw nilang gawin ito. Kaya naman malakas ang loob ng tatay mo. Malumanay na sinabi ni Xiao Ru, na parabang napakasimpleng bagay na pumunta sa Duotian mula sa pagkabigla ni Hidaw. Walang imik ang isang grupo ng mga Duotian Masters. Hindi pa sila handa na ipasa ang parusa, kaya natural na ayaw nilang gamitin ang cultivation base ng Duotian sa kanilang kalooban. Dahon. Napabuntong hininga si Fan sa kanyang puso, bagamat alam din niyang hindi siya martial arts genius. Palagi siyang umaasa sa dulo ng buhay at kamatayan, mataas na intensidad na paglilinang, matiyagang pagtitiyaga, at ilang pagkakataon na magkaroon ng lakas ngayon. Ngunit ang bilis ng cultivation ni Xiao Ru ay masyadong nakakagulat. Gayunpaman, ang gustong gawin ni Xiao Ru, hindi niya ito makontrol, ang ikinaiinis niya ngayon ay ang ugali ni Ye Longyuan, ang huling beses mo akong hiniling na maglaro ng chess at sinabi sa akin ang mga salitang iyon, para lang ba umalis ng ganito? Wala ka ba talagang kasalanan sa puso mo? Kahit hindi, paano yung babaeng nagtiwala sa'yo? Tanong ni Ye Fan sa malalim na boses. Walang pakialam at walang balak magsalita. Anong nagpapanggap kang tanga? At si Ji Rulan, at si Ye Feng na hindi alam kung ano ang gagawin, ano ang tingin mo sa kanila? Tumaas ang boses ni Ye Fan. Hoy, boy!
Huwag mo kaming ipagpaliban sa panunood ng kasiyahan, lahat ay may kanya-kanyang hangarin, ano ang kinalaman nila sa iyo? Since unfeeling, yung sword meaning niya, tinalikuran na niya yung mga magugulong bagay, ano pa ginagawa mo sa biyenan mo? Ang ovary sa likod ay sumigaw sa kawalan ng kasiyahan. Xiao Shongtai, kalimutan mo na, ang mga bagay na sinabi mo ay walang kabuluhan. Panghihikayat din ni Xing Hepo. Ang ilan pang heavenly powerhouses ay mukhang naiinip din, at halatang walang pakialam sa langit, dragon veins, at family affairs. Hindi mahalaga. Mahalaga ba ito? Ang mga ito. Apat na salita, tulad ng isang mabigat na martilyo, ang tumama sa puso ni Ye Fan. Sa Ye. Ang puso ng Fan, mayroong hindi maipaliwanag na kalungkutan at pait. Para siyang naging tanga sa paningin nila, kahit na wala siyang pakialam sa mga bagay na iyon. Upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang mga taong nakapaligid sa kanya, protektahan ang mga inosenteng tao. Labanan ang langit at mga tao, bantayan ang sinaunang immortal na mundo ng mga espiritu, harangan ang Dharma King. Ang mga bagay na ito ay maaaring ayusin ng sinumang tao na kukuha ng makalangit na kaharian dito. Pwede. Oo, wala sa kanila ang interesadong makialam. Siguro. Sa mga makamundong Panginoon na ito, ang mga bagay ng langit at ang mga tao, ang sinaunang daigdig ng engkanto, ay lahat ay nakakainip na mga bagay. Kahit na ang mundo ay nawasak, hindi mahalaga, dahil ang kanilang mga kalaban ay parusa lamang ng mundo ng Tai Chi. Kung gusto nila, maaari pa silang umalis sa planetang ito. Kahit na sakupin ng mga Diyos ang mundong ito, maaari pa rin silang mamuhay ng maayos. Sa sinaunang panahon, kung ang mga Diyos at mga tao ay hindi mayabang na sirain ang lahat ng tao, ito ay tinatayang maraming malalakas na tao. Piliin na alagaan ang iyong sarili at linangin, at huwag pansinin ang lahat ng mga kaguluhang ito. Sa totoo lang. Kahit sa panahong iyon, sino ang makakasiguro na ang bawat powerhouse sa langit ay tatayo? Para sa mga malakas, kahit na ano ang panlabas na kapaligiran, hindi nila maaapektuhan ang kanilang sarili, kaya ang mga bagay na ito ay tila hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, hindi ito magagawa ni Ye Fan, marahil siya ay tanga, marahil siya ay bata pa. Malakas ang kanyang puso, hindi siya maaaring maging masyadong malamig at walang awa, at ayaw niyang maging ganoon. Ang pag-abandona sa mga tao sa paligid mo dahil walang pakialam sa buhay nila. Kaya, nakakagaan ka ba talaga? Nanunood ng mga inosenteng tao na pinapatay. Malinaw na may kakayahang itigil ang trahedya, ngunit hindi mag-abot ng kamay upang pigilan ito. Katulad ni Ye Wuyo, na labis na nagdusa para sa kanya, ngunit ngayon, ginagamit talaga ng taong ito ang unfeeling saber intent. Tapos na ang lahat. Bakit kailangan mong hamakin ang buhay ng mga ordinaryong tao ng ganoon? Bakit gusto mong mamatay? Gawin. Kailangan mong magpakitang gilas sa karamihan at huwag pansinin ang mga karaniwang tao, upang ikaw ay lumitaw sa labas ng mundo at maging isang tinatawag na master. Medyo namumula ang mga mata ni Ye Fan, at tinanong niya si Ye Longyuan na may panunuya, hindi ba't gusto mong laging harapin si Ye Wuya? Ikaw ngayon, walang puso, at iniiwan ang emosyon ng lahat. Ano ang pagkakaiba ni Ye Wuya at Ye Wuya? Kalmadong sinabi ni Ye Longyuan, kung gusto mo lang sabihin ito, huwag mong sayangin ang oras ko sa paghihintay. Nasa iyo ang iyong opinyon, at nasa akin ang sa akin, kaya bakit pilitin? Dahil ang iyong mga iniisip ay makakasakit ng mga tao. Paano ako uupo at papansinin ang mga taong pinapahalagahan ko? Tanong ni Ye Fan. Hindi nagpatinag ang emosyon ni Ye Longyuan, pagkalipas ng mga dekada ng pag-iisip, sa wakas ay naiintindihan ko na ang agwat sa pagitan ko at ni Ye Wuya ay ang kahinaan ng kalikasan ng tao. Ang kahinaan ng ang mga tao ay na sila ay mapipigilan ng mga damdamin, at maaari lamang nilang pigilan ang kanilang mga sarili kung sila ay walang pakiramdam. Ang pagtanggi sa sarili ay ang tanging paraan upang maging malaya sa nakakagambalang mga kaisipan. Malaya sa nakakagambalang mga kaisipan, maaaring hindi magagapi sa mundo. Bahala ka, it's your business, sa paningin ko, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Oo. Tumawa ng malakas si Fan, haha. Ito ang layunin ng espada mo. Ang daan ng langit na naiintindihan mo. Para maabutin si Ye Wuya, gawin mong hindi makatao. Biglang lumingon si Ye Fan at tumingin sa grupo ng mga powerhouse, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na tunay. Sa palagay mo rin ba ay nakakainip ang aking mga iniisip? Napakamuwang. Xing. Tumawa si Hepo at sinabing, Kuya, bakit kailangan mong magseryoso? Pagkatapos, inip na sinabi ni Huilan, munting lalaki, kahit naiintindihan mo ito. Kabisado mo ang layunin ng espada sa antas ng emperador, ngunit isa ka lamang henyo sa swordsmanship. Makikita mo mula sa lakas ng iyong primordial spirit. Napakalayo mo sa ibang aspeto. Ang dalawang tao sa harap mo ay tunay na mga henyo. Ang paghahambing ng mga ideya ng mga mortal sa mga ideya ng mga henyo ay hindi humihingi ng gulo. Oh, genius. Pabirong tanong ni Ye Fan, gusto kong tanungin ang mga senior dito, ano ang tunay na henyo? Naiinip ka ba? May katapusan ba? Nagsimulang magsawa ang ilang Duotian powerhouses. May balbas na obaryo na ikinapikit ng kanyang mga mata, humigop ng alak, at sinabing, anak,
Makinig kang mabuti, ang tinatawag na henyo ay anumang pamamaraan ng paglilinang, at ito ay malinaw ng kaunti. Kahit saang lupain, maaari kang makalusot sa sandaling na pagtanto mo ito. Ito, nangangailangan ng mahirap na pagsasanay. Oo, ang mga nangangailangan ng mga pagkakataon at ang mga nangangailangan ng oras ay hindi mga henyo. Pinagbubuti ng mga henyo ang kanilang paglilinang, gusto lang nilang mag-isip at ayaw, huwag sabihin kung ano ang maaari at hindi nila magagawa. Sabihin na lang natin. Pero kapag plano nilang umalis, ilang buwan lang ang kailangan para makamit ang lakas para hamanin ang parusa. Ito ay henyo, ito ang agwat sa pagitan mo at ng henyo. Pagkasabi noon, tumingin si Ogfang kay Yefan na may kasamang mapaglaro, at sinabing, alam ko na sa edad mo, ang lakas na ito, na naglalakad sa mundo, ay halos hinahangaan ng libu-libong tao. Ngunit ano ang may dudulot sa iyo ng paghanga ng mga ordinaryong tao? Kahit na siya ay pinangalan ng isang marquis at sumamba sa punong ministro, o kahit na pinag-isa ang bansa, ito ay ilang mga stroke lamang sa mga aklat ng kasaysayan. Ordinaryo. Ang mga tao ay parang mga snowflake na nahuhulog sa langit, tulad ng batis na dumadaloy sa batis ng bundok na ito, na panandalian. Sa mahabang ilog na ito, sa mundong ito, hindi nila maaaring pukawin ang kahit katiting na alon. Kahit na iligtas mo ang lahat ng tao mula sa apoy at tubig, at iligtas ang mundong ito mula sa pagkawasak, ano ang magagawa mo? Buhay sa mundong ito, bakit kailangan mong pahirapan ang iyong sarili? Sa ngayon, ikaw ay nasa 20 anyos pa lamang, at normal na hindi mo mabitawan ang mga walang kabuluhang kaisipan sa iyong puso. Siguro balang araw, magkakaroon ka ng epiphany, ngunit posible rin na hindi mo maintindihan. Dahil, henyo, ang mga mortal ay mga mortal pagkatapos ng lahat. Umaalulong ang hangin sa bundok. Oo. Ibinaba ni Fan ang kanyang ulo, kinuyam ang kanyang mga kamay, at tila nawawala sa pag-iisip. Oh, Zhang Zaifang, bakit ang dami mong kausap sa kanya? Maaari bang maunawaan ito ng isang maliit na bata? Kasalanan ko ang lahat para kay Lao Xing, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa batang ito. Bilasan mo, Fang No, oras na para sa ikatlong laro. Halika kay Yang Lei, dali at hayaan mo akong maghintay at tingnan. Pinagmasdan ni Ru ang ilan sa mga powerhouse, huwag kayong mag-aaway ha. Kinuha ni Yelong Yuan ang kutsilyo at humakbang pasulong, sinabing, magsimula na tayo. Okay. Nang ipagpapatuloy ni na Xiaoru at Yelong Yuan ang laban, si Yefan, na yumuko, ay biglang nagsalita. Kayong dalawang henyo. Paano kung ako ay isang karaniwang tao? Oo. Nakatagilid ang ulo ni Fan, isang pares ng mga mata na lumundag sa gintong apoy, na nagpapakita ng malalim at malamig na gilid. Kabanata 1774 na espada. Noong 1794. Tahimik ang eksena, at tila nagyelo ang hangin. Ang mga powerhouse sa bundok lamang. Si Xiaoru, na may mapaglarong tingin sa kanyang maningning na mga mata, ay tumingin kay Yefan na may ngiti sa kanyang mga labi. Tama ang narinig ko, gusto ng batang ito na labanan ang dalawa sa isa. Ignorance kid, kahit na mayroon siyang Emperor-level sword intent, paano may kukumpara ang cultivation level na ito sa Duotian realm? Ang Xuanyuan clan mismo ay isang henerasyon ng mga powerhouse, at ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay natanto lamang pagkatapos ng kapanganakan ng Xuanyuan sword. Ang icing sa cake, naisip niya na may kukumpara niya talaga si Ji Xuanyuan kapag naunawaan niya ang layunin ng Emperor-level sword. Ang ilan ay namumuhi, sa kanilang opinyon, si Yefan ay masyadong immature. Xiao Shongtai, huwag maging mayabang sandali, hindi ang matandang Xingko ang masyadong nagsasalita. Natatakot ako na hindi mo sila kayang panindigan sa ganitong estado. Magiliw siyang hinikayat ni Xinghepo. Xinghepo, ano ang sinasabi mo? Mamamatay na ang batang ito, hayaan mo na lang siya. Ang babaeng cultivator na si Huilan ay inilibot ang kanyang mga mata. Hindi ito pinansin ni Yefan, ngunit sa kalmadong mukha, tahimik niyang tinawag ang itim na higanteng espada. Sa harap ng Minghong Dao ni Yelong Yuan, ang malaking espadang ito na may malaking hugis, tulad ng isang pinto, ay lumitaw na malamaya at mapurol, nang walang talas at liksi ng espada. Anong klaseng espada ito? Kakaiba ito, at hindi ito mukhang magic weapon. Haha, espada din ang tawag doon. Isa lang itong malaking bukol ng bakal. Nasira kaya ang bakal na tarangkahan ng bahay? Tumingin si Yelong Yuan kay Yefan na may masalimuot na mga mata. Sinabi, hindi ko sinubukang ipaintindi sa iyo ang paraan, at hindi mo na kailangang intindihin ito, ngunit hindi kami nagbibiro dito dahil pinarusahan kami ng langit. Kung sa tingin mo ang mga laban natin noon ay ikaw at ako. Ang lakas ng gap, tapos masyado kang yabang. Lumaban, o maglakas loob na hindi lumaban. Totoo ba na napakaraming kalokohan ang mga henyo? Walang pakialam na sabi ni Yefan. Pinaikit ni Long Yuan ang kanyang mga mata at bahagyang bumantong hininga. Sa sumunod na segundo, ang kanyang ekspresyon ay biglang naging malamig at nanlamig, hawak ang kutsilyo sa isang kamay, hinampos niya si Yefan gamit ang isang mabilis at marahas na laslas. Ang walang pakiramdam. Tinawid ni Yefan ang espada, at ang layunin ng gintong pulang espada ay nananatili sa paligid ng espada.
Bang! Isang malakas na tunog lang. Narinig, ang walang kapantay na sword intent ni Ye Fan sa disintegration state ng unang layer ay direktang pinutol. Kumuha pa siya ng espada, at direktang lumipad mula sa tuktok ng bundok ng higit sa 10 metro, at nahulog mula sa 1,000 metrong taluktok. Hay! Sayang ang oras ko. Ngunit ang material ng espada ay maganda, kaya maaari nitong harangan ang layunin ng espada na ito. Biglang bumaril si Jiang Wang mula sa lambak. Sa isang iglap. Tulad ng isang electric light, isang figure ang bumangon mula sa ilalim ng bangin at tumayo sa gitna ng libu-libong lumilipad na mga espada, na may isang pares ng gintong apoy na tumatama sa mga mata na tinatanaw ang karamihan. Sa oras na ito, Xing Hepo, Ou Zefang, at iba pang mga magsasaka, lahat ay nanigas ang kanilang mga mukha, at ang kanilang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat. Ito, saan nanggaling itong lumilipad na espada? Gamit ang espada. Paano magagawa ng batang ito na mag-utos ng napakaraming lumilipad na espada ng sabay-sabay? Halika, tingnan ko, anong uri ng puwang ng lakas ito. Ngayon lang, ginamit ni Ye Fan ang first layer disintegration na Wushuang sword intent para labanan. Matapos maranasan ang kapangyarihan at katangian ng walang awa na layunin ng espada na ito, naramdaman niyang medyo mahirap ang paggamit sa katawan ng Diyos ng espada, at mas mabuting gamitin ng direkta ang ultimate sword intent. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang double disintegration at ang ultimate sword intent ay maaaring itaas ang kapangyarihan ng sword intent sa kaharian ng langit. Tungkol naman sa kung sapat na ito, hindi talaga alam ni Ye Fan ang kanyang sarili, gayunpaman, tingnan muna natin. Sumimangot si Ye Longyuan, at diretsyong humakbang sa hangin sa isang hakbang, ang Minghong blade sa kanyang kamay ay nagdala ng umaalon na vortex ng blade intent, at sabay-sabay, kumaway siya ng mabilis na umiikot na buhawi ng blade intent. Walang pakiramdam na saber intent, wind demon saber. Ang tinangay ng dark saber intent tornado ang 12-dosenang toneladang bato sa tuktok ng bundok. Ang bawat talam ng hangin ay parang talam ng bakal na nabasag ang ginto at jade, at ang tunog ng pagpunit ng hangin ay napakasakit. Sa harap ng walang kapantay na layunin ng espada, 8 desolate emperor dragons. Oo. Naisip ng Fan, at ang lumilipad na mga espada sa langit ay naging 8 higanteng dragon, umuungal at sumasayaw sa hangin. Ang 8 desolate emperor dragon ngayon ay binubuo na ng libu-libong lumilipad na espada, bawat isa ay ilang beses na mas malakas kaysa noong unang napagtanto ni Ye Fan ang trick na ito. Ang mga ito. Ang 8 stegosaur ay napapalibutan ng ginintoang liwanag at pulang apoy, at kamangha-mangha ang mga ito sa hangin. Saan man ang stegosaurus lumipas, ang mga layunin ng espada ay mabilis na nawasak. Wala pang 3 segundo, direktang binasag ng 8 stegosaurus ang sword intent tornado. Ikaw ay walang puso, at ngayon mo lang napagtanto ang maliit na pandaraya na ito. Ngumisi si Ye Fan. Ang mukha ni Ye Longyuan ay lumubog, ang kanyang mga mata ay kumikislap, at siya ay natahimik. Marami sa mga powerhouse sa loob ng radius ng ilang milya ay tumayo na at tumingin sa mga mata ni Ye Fan. Mula sa dating pang-aalipusta, parang natulala sila ngayon. Paano ito posible? Siya, sa kanyang maliit na paglilinang, paano siya magkakaroon ng kapangyarihan ng sword intent sa kaharian ng Duo Tian? Major in Kendo ay maaaring umabot sa Duo Tian, ngunit ang problema ay hindi siya nagkaroon ng ganitong paglilinang ngayon lamang. Siya paanong ang sword intent ng sword ay tumaas ng husto sa loob ng maikling panahon. Si Xing at Po at ang iba pa ay nataranta, paano nila malalaman ang pagkakawatak-watak at paano nila malalaman ang tunay na layunin ng espada. Maging ito ay disintegrasyon o matinding sword intent, tiniis ni Ye Fan ang panganib na mamatay mula sa pagsabog ng katawan. Sa wakas ay napractice niya ito, at pinagkadalubhasaan din niya ang mga kasanayang ito sa pamamagitan ng abnormal na pisikal na pagsasanay. Upang mabuhay, si Ye Fan ay patuloy na umaaligid sa gilid ng buhay at kamatayan, sa pilitan at matapang na sumisira, nag-iisip tungkol sa paggamit ng iba't ibang paraan upang ituloy ang sukdulang kapangyarihan sa pakikipaglaban, at ang paraan ng paglilinang ay ganap na pang-aabuso sa sarili sa mata ng mga ordinaryong tao. Ang kanyang cultivation level ay talagang hindi mataas, at ang ilan ay nasa larangan lamang ng swordsmanship, ngunit upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang mga taong nakapaligid sa kanya, madalas na binabaliwala ni Ye Fan ang pagpapahirap sa buhay at kamatayan, at halos paranoid na napabuti ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, kaya nakamit niya ang mga tagumpay ngayon. Hoy! Ye Longyuan, kaya mo ba, hayaan mo akong maglaro ng magkasama? Sigaw ni Xiao Ru mula sa likuran. Iniunat ang kanyang kamay, senyales kay Xiao Ru na huwag makialam. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay nahulog sa kadiliman, at sinipilyo niya ang Minghong sword gamit ang isang kamay, at ang talam ay sumabog ng 1 dosenang metro ng dark sword intent flames. Walang filling blade intent, Blade's Edge Demon Shadow. Sa isang iglap, si Ye Longyuan ay nabalot ng isang maitim na blade intent, at pumihit siya sa hangin, at ang buong figure ay nawala. Nang muli itong lumitaw, si Ye Longyuan ay tila lumabas mula sa isang anino, lumitaw na 1 metro sa likod ni Ye Fan, at direktang naglaslas sa gilid ng leeg ni Ye Fan. Walang pusong saber intent. Dahil kumikilos siya, natural niyang kitilin ang kanyang buhay.
Kabanata 1775 Mabangis na Diyos. 1795. Bagamat mailap ang saber intent na ito, paano maihahambing ang karanasan ni Ye Fan sa pakikipaglaban sa mga ordinaryong tao? Oo. Agad na napansin ng Fan ang pagbabago-bago ng enerhiya sa paligid niya, nasa likod niya ang backhand giant sword, at humampos siya ng metal na salpukan para pigilan ang espada. Kasabay nito, hindi na muling binuksan ni Ye Longyuan ang distansya. Ang dark sword intent sa kanyang katawan ay kumalat, na bumubuo ng isang malaking lambat, sinusubukang itali ang buong katawan ni Ye Fan. Ang mga mata ni Ye Fan ay puno ng matatalim na gilid, at isang ginintoang pulang sword light ang bumungad sa kanyang katawan, na direktang pumutok sa walang pakiramdam na layunin ng espada na ito. Matapos buksan ni Ye Fan ang Ming Hongdao gamit ang isang espada, nagpatawag siya ng higit sa 100 pinakamahusay na kalidad na lumilipad na mga espada ng sabay-sabay, na umiikot sa kanya. Senador Luo Sword Dance. Mula sa depensa patungo sa pag-atake, si Ye Fan ay nagbago sa paghawak ng mga espada sa magkabilang kamay, at nag-volley patungo kay Ye Longyuan gamit ang isang sword light. Sa isang iglap, ang layunin ng Golden Red Sword at ang Grey Sword intent ay pamunit sa kalangitan sa gabi, at paminsan-minsan ay may lumalabas na bakas, na bubunot ng malalalim na bangin sa matigas na tuktok ng bundok. Bagamat si Ye Longyuan, simpleng airtight ang suntukan na eskrimidor ng batang ito. Walang mga bahid. Bawat espada, bawat galaw niya, pipiliin niya ang pinakaangkop na espada. Ito ay posible lamang kapag ang kendo, swordsmanship at swordsmanship ay pinagsama sa pagiging perpekto. Para sa kanya, espada, mayroon na akong kaparehong pag-iisip sa kanya, at hindi ko na kailangang isipin ang tungkol dito, maaari kong gamitin ang mga sword moves na ito ng likas. Ang arte talaga ng kendo, sinabi ko na noong una kong nakita ang nakababatang kapatid na ito, kakaiba ang pakiramdam ko. Bulong ni Xing Hepo sa pagkamangha. Sina Zhang Zaifang, Huilan at ang iba pang nasa likod niya ay tumingin kay Ye Fan, at hindi na sila tumingin sa kanya. Bagamat halos wala sa mga powerhouse na naruroon ang nakaintindi kung paano nagawang taasan ni Ye Fan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa antas na ito sa maikling panahon, walang duda na ang pagtingin lamang sa swordsmanship na ito ay nakakaramdam na sila ng karapat-dapat na panuurin. Ang mga baguhan kung isa itong ordinaryong duo Tian Cultivator, ang ganitong uri ng laban ng santukan ay mahirap hulihin kahit ang espada ni Ye Fan. Ito ay din. Maswerte na si Ye Longyuan ay isang swordsman, at hawak niya ang espada ni Ming Hong sa kanyang kamay, kaya hindi siya naging masyadong passive. Lahat ay matamang nanunood ng santukan na labanan sa pagitan ng mga espada at kutsilyo sa hangin, tulad ng isang biswal na kapistahan. Pagkatapos ng 12 ng mga galaw, naramdaman ni Ye Longyuan na ang kanyang espasyo para sa mga galaw ay sobrang siksik na mahirap gawin. Bahagyang kumunat ang noo niya, umatras ang kanyang figura, at muling bumalot sa kanyang katawan ng isang itim na anino. Biglang tumalikod si Ye Fan, at iniwagayway ang tatlong lumilipad na espada sa ere, diretso sa kanan at likuran. Ding ding ding. Yung tatlo. Tinamaan ng mga espada ang Ming Hong knife at lahat ay napailing. Lumitaw ang figure ni Ye Longyuan, ngunit sa pagkakataong ito, ang buong itim na anino ay talagang nakakabit sa kanyang katawan, na bumabalot sa kanya. Walang feeling blade intent, swift shadow. Matapos idikit ang blade intent sa kanyang katawan at mga paa, si Ye Longyuan ay naging isang madilim na afterimage sa hangin, higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa dati. Ang mas mabilis na bilis, mas malakas ang epekto. With a bot Ye Longyuan turn in an arc, at tumalikod gamit ang isa pang kutsilyo, sa pagkakataong ito ay dumiretso sa likod ni Ye Fan. Oo. Nalaman ni Fan na hindi niya kayang makipagsabayan sa bilis ng paggalaw sa hangin. Sa isang pag-iisip, agad siyang nagtipon ng libu-libong lumilipad na espada sa likod niya. Dragon Scale Sword Wing. Libu-libong lumilipad na espada ang nagtipon sa likod ni Ye Fan, si Ye Longyuan ay walang pagpipilian kundi umiwas. Boss, kasabay ng nakapatong na tunog ng mga espada, 6 na malalaking pakpak ng espada ang nabuo sa likod ni Ye Fan. Sa pagtingin sa biglaang paglitaw ni Ye Fan ng 6 na malalaking pakpak ng espada, ang lahat ng mga powerhouse ay hindi maiwasang bahagyang matigilan. Wala sa amin ang mag-aakalang magagamit pa ang espada ng ganito. Pambihira talaga ang pangunawa ng batang ito sa espada. Napakunot ang noo ni Overy. Hindi mo nahanap, parang mas malakas na ang pangangatawan niya kumpara sa dati, kung hindi ay tiyak na hindi niya kakayanin ang kabagsikan ng espada ngayon lang. Sabi ni Xing Hepo. Natigilan si Huilan at sinabing, hindi kaya sinasadya niyang itago ang kanyang lakas ngayon. Nang ang lahat ay nalilito at nakatuon sa panunood, si Ye Fan ay mabilis na tumalikod, pinitik ang kanyang mga pakpak ng espada, at muling hinarap si Ye Longyuan. Keng! 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 Dalawa! Ang mga silhouette ay patuloy na kumikislap sa hangin, nagbanggaan, at ang mga espada. Sumigaw isang shockwave ng sword intent at sword intent ang umungal sa mataas na altitude, low altitude, at maging sa ilang tuktok ng burol. Ang Ye Fan na may mga pakpak ng espada ay gumagalaw at flexible na nagbabago ng bilis ng direksyon. Lahat ay lumundag, muling hinabol o nalampasan pa ang swift shadow sword intent ni Ye Longyuan.
Sa bawat banggaan, ang marahas na pisikal na lakas ni Ye Fan na sinamahan ng makapangyarihang sword intent, ang pinsala kay Ye. Patuloy na tumaas ang Long Yuan. Ang espada ay makapangyarihan, ngunit ang katawan at si Ye Fan ay maaaring ilarawan bilang pagkakaiba sa pagitan ng ulap at putik. Unti-unti, hindi na makakasabay ang katatagan ni Ye Long Yuan, at ang kamay na may hawak sa Minghong sword ay nagsimulang manhid. Sinamantala ni Ye Fan ang bilis at sa lakas ng pagsabog, patuloy niyang hinabol ang sitwasyon. Pagkatapos niya, napansin na bumagal ang takbo ng katawan ni Ye Long Yuan, binitawan niya ang Senador Luo Sword Dance at piniling hawakan ang itim na higanteng espada sa magkabilang kamay at nilaslas ng walang dahilan. Boom! Boom! Ang itim na higanteng espada ay parang itim na kidlat, na may gininto ang pulang apoy, sa tuwing ito iindayog, ito ay gumagawa ng mga pagsabog ng napipigang kulog. Hindi alam ni Ye Fan kung anong materyal ang paborito niyang higanteng espada. Siya! Alam lamang na ang ibang mga espada ay mapipinsala kung sila ay lalaban sa Minghong Dao, ngunit ang espadang ito ay hindi natatakot sa Minghong Dao, at walang anumang pinsala. Yung mga magsasaka sa bilog. Ang itim na bakal na plato, nakatatapos lang nilang tingnan ay nagawang pilitin na sugpuin ng Minghong Saber, nakapantay ng Xuan Yuanjian. Kahit na hindi ganap na may palabas ni Ye Long Yuan ang kapangyarihan ng kutsilyong ito, tiyak na isa itong nangungunang sandata. Boom! Hindi alam kung ilang beses siyang naglaslas muli, malamig na nilaslas ni Ye Fan ang kanyang mabigat na espada, ngunit nahawakan lamang ito ni Ye Long Yuan gamit ang dalawang kamay. Kinagat ni Ye Long Yuan ang kanyang mga ngipin at nakitang nanginginig ang kanyang braso. Kailan? Ang kapangyarihan ng sword intent at sword intent, ang mga kakayahan ng dalawang panig ay hindi malinaw na makilala, at ang pagkakaiba sa katawan ay nagiging sanhi ng malaking tilt ang resulta ng labanan. Ngumisi si Ye Fan, henyo, paano ang iyong walang pakiramdam, pagtatanggi sa sarili, walang talo na layunin ng espada. Pagkatapos sabihin iyon, muling hinampos ni Ye Fan ang kanyang espada. Kay Ye Long Yuan. Ang mga braso ay manhid, at siya ay bumagsak ng direkta mula sa himpapawid, lumapag sa tuktok ng isang bundok. Igalaw na sana niya ang kanyang mga paa, ngunit namamanhid ang kanyang anit, at nalaman niyang naglalaslas muli si Ye Fan gamit ang isang espada. Oo. Hindi alam ni Fan kung gaano karaming mga espada ang kanyang naputol, ngunit ang kanyang katawan ay tulad ng isang makinang panlaban, na may walang katapusang pisikal na lakas, at walang anumang pagbaba sa lakas. Boom! Isang piraso ng patag na lupa ang bumukas ng direkta sa tuktok ng bundok, 12-12 toneladang bato ang gamulong pababa, at ang mga mata ay lumilipad. Ye Long Yuan. Napigilan niyang muli ang espada, bumagsak ang kanyang mga paa sa bato, ngunit sa pagkakataong ito ay nagsimulang magulo ang kanyang hininga. Ang mga powerhouse na nanood ng eksenang ito mula sa malayo. Kahit na ang pisikal na katawan ng Duotian Realm ay hindi makakabawi ng ganoon kabilis. Hindi ba siya pagod sa isang malaking laban? Halimaw ba ang taong ito? O dahil ba ito sa bloodline ng Shenlong clan? Hindi. Ang Escrimador ay miyembro din ng Shenlong clan. Mula sa pananaw ng kanyang primordial spirit, ang lakas ng bloodline awakening ay malakas lamang ngunit hindi mahina. Siguradong hindi ito dulot ng purong bloodline. Shing! Pinunasan ni Hepo ang kanyang noo. Tulad ng iba, halos matakot siya sa physical fitness ni Ye Fan. Siya! Biglang may naalala, iniunat niya ang kanyang kamay, at bamulong, hindi ko ito binilang noon, anak. Bakit? Ang tadhana ay napakalabo. Habang nagsasalita, biglang nanlamig ang mukha ni Ye Fan, ang kanyang mga braso ay parang isang higanteng espiritu, at bigla niyang sinimulan ng pagwagayway ng higanteng espada ng tuloy-tuloy. Boom 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 boom. Oo. Marahas na pinutol ng Fan ang espada, na parang nagtutulak ng isang tumpok, tinatrato si Ye Long Yuan sa kanyang harapan bilang isang tumpok na kahoy at hinahampas ito sa mga bundok. Power crushing. Halika. Halika. Agwat. Ang agwat sa pagitan mo at ako. Lumalaban ka. Walang pusong kutsilyo. Nasaan ang kutsilyo mo? Nasaan ang langit mo? Henyo. Henyo. Yeah. Ang Fan ay umungal, ang kanyang mga mata ay namumula, na para siyang naging isang masamang Diyos. Sa tuwing magtatanong siya, sa tuwing sumisigaw siya ng, henyo, parang isang mainit na sampal, sinasampal sa mukha ng grupo ng mga makapangyarihang tao sa eksena. Ang kanyang higanteng espada ay patuloy na umuugoy pababa, at sa tuwing ito ay sumasabog sa isang malaking tipak ng bundok. Ang malaking bato ay bumagsak at lumipad, na parang nanginginig ang lupa, at ang 1,000 metrong taluktok ay nasuntok sa isang malalim na hukay na 200 metro pagkatapos ng mahigit 12 ng espada, na naging bulkan. Matapos hindi malaman kung gaano karaming mga espada ang mayroon, tumigil ang tunog. Lahat ng mga magsasaka ng Duotian, gaano man kalayo o malapit, ay nagmamadaling tumakbo sa bunganga ng hukay ng bundok, at nang tumingin sila sa ibaba, lahat sila ay natigilan. Nakita ko. Hawak ni Ye Fan ang espada gamit ang isang kamay, hindi nasaktan, nakatayo ng may pagmamalaki sa malalim na hukay, hindi man lang humihinga. Nawala ang usok, at isang lalaki na nababalot na ng dugo, ay malubhang nasugatan ng mga kalamnan at buto, at bumagsak sa lupa.
Ang nanginginig niyang kamay ay hindi na nakahawak sa itim na kutsilyo sa kanyang kamay. Napabuntong hininga si Ye Longyuan, patay na ang kanyang mga mata. Nakatitig kay Ye Fan nang hindi makapaniwala. Kabanata 1776 Hindi sumuko. 1796. Ikaw. Kailan ka nakarating sa Duotian Realm? Nagulat talaga si Ye Longyuan. Naisip niya na pagkatapos niyang putulin ang pulang alikabok, hindi na maaabutan ni Ye Fan ang kanyang kapangyarihan. WHO. Akalain niya nang marating niya ang Duotian Realm, napagtanto niya na nauuna na si Ye Fan sa kanya, at nauna pa siyang maglakad. Kung sa nakaraan, inisip lang ni Ye Longyuan na mas maganda ang hitsura ni Ye Fan kaysa sa kanya, tapos ngayon, maaamin lang niya na nalampasan siya ni Ye Fan sa totoong kahulugan. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa nang marinig ang tanong na ito, bakit, nagulat ka, henyo? Hindi mo ba tinutukan si Ye Wuya? Paano? Maraming buwan sa Duotian. Ano? Kung hindi ka manalo, niloloko mo ba ako? Nanginginig si Ye Longyuan, bagamat mabilis na gumaling ang kanyang katawan, ngunit alam niya na kahit bibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon, hindi siya ang magiging kalaban ni Ye Fan. Nakipaglaban pa lamang kay Xiao Ru, walang prinsipyong ginamit niya ang sword intent, na masasabing magpapabago sa kulay ng mundo. Pero, laban kay Ye Fan, sa tuwing gagawa siya ng isang shot, kailangan niyang paikliin at kontrolin ang layunin ng espada sa loob ng isang tiyak na saklaw. Kasi, ang sword intent ni Ye Fan ay hindi tulad ng fangya ni Xiao Ru, siya ay random na umindayog, tulad ng isang tumpak na scalpel, palaging tumatama sa lugar. Sa makatuwid, tila ang labanan sa pagitan nila ni Ye Fan ay hindi nagpadilim sa kalangitan, ngunit dahil sa mas mataas na mga kinakailangan sa kontrol, ito ay talagang mas nakakapagod. Sa sobrang lakas ng pagkonsumo, mukhang okay na si Ye Fan, ngunit hindi na niya ito kayang suportahan. Maging ito ay lakas, kakayahan, pagtitiis. Sa lahat ng aspeto, halos bagsak na siya. Hindi naintindihan ni Ye Longyuan kung anong uri ng pagsasanay at labanan ang pinagdaanan ni Ye Fan, at kung bakit siya nakipaglaban na parang fighting machine, napakapangwasak. Anong ginawa mo? Dahan-daang umupo si Ye Longyuan at nagtanong sa malalim na boses. Mukhang kalmado si Ye Fan at mahinang nagsabi, wala lang, hindi lang ako sumuko. Sumimangot si Ye Longyuan at nanatiling tahimik. Sa pagdaan ng bundok sa itaas, natahimik ang isang grupo ng mga powerhouse. Sa pagkakataong ito, hindi na nila naramdaman na walang kabuluhan ang mga salita ni Ye Fan, at hindi na nila naramdaman na walang muwang si Ye Fan. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo, tumalon, lumipad palabas ng mountain pass, tumingin sa paligid sa kalangitan, at sa wakas ay itinuon niya ang kanyang mga mata kay Zhang Zaifang at sa iba pa. Sabihin mo sa akin, hindi mahalaga ang mortal affairs, ang mga ito ay nahuhulog lamang na mga snowflake na dumadaloy sa ang batis ay panandalian. Oo, ang mga mortal ay mga snowflake, ngunit kung wala ang mga snowflake na iyon, saan magmumula ang libu-libong milya ng yelo at nyebe? Mga ordinaryong tao ay mga batis, ngunit kung wala ang batis na iyon, saan nanggagaling ang karagatan? Ang iyong mga mata, maliliit na mortal, sa mahabang ilog ng panahon, sa kaharian ng langit, ito ay tunay na napakaliit, at ang buhay ay maikli. Ngunit, ito ay tiyak dahil mayroong hindi mabilang na mga mortal na ito ay sumanib sa mahabang ilog ng panahon. Ang mundong ito ay nabuo. Ewan ko ba sa inyo mga tagalabas master, ano ang naranasan ko sa daan-daang taon at libu-libong taon. Ngunit kaya kung mabuhay hanggang ngayon, hindi lamang umaasa sa patnubay ng mga Panginoon, kundi umaasa rin sa mga ordinaryong tao upang tulungan ako, palakihin ako, turuan ako. Malakas. Dapat mong baliwalain ang mga karaniwang tao. Daan-daang libong taon na ang nakalilipas, walang malalakas na tao na handang tumindig laban sa langit at mga tao, at walang kalokohang naririto ka ngayon. Kung ang tinatawag na henyo, ang tinatawag na malakas, ang tinatawag na langit. Ito ay pag-abandona pagmamahal sa pamilya, pag-abandona sa pag-ibig, pag-abandona sa pagkakaibigan, pag-abandona sa sangkatauhan. Kung gayon, ako, Ye Fan, ay mas gugustuhin na maging isang mortal sa natitirang bahagi ng aking buhay, hindi isang alapir sa daan ng langit. Oo. Matagal na umalangaw ang boses ni Fan sa mundong ito, kumabog ang dibdib, pabago-bago ang isip. Ang mga ordinaryong figure tulad ng adoptive mother at Dean Li ay patuloy na lumilitaw. At, mga pamilyar na mukha tulad nina Angel, He Huang, Sally Ye, at iba pa. Pati na rin ang mga kapatid na nagligtas sa kanya sa isang kritikal na sandali, mga pinagkakatiwalaan. Ang grupo ng mga cultivator sa Heavenly Realm ay nakatitig kay Ye Fan na tulala. Bagamat ang kanilang pusong daw ay hindi magbabago sa maikling panahon dahil kay Ye Fan, walang duda na silang lahat ay naantig. Well, alam ko na ang taong nagustuhan ni Ye Wuya ay tiyak na kakaiba. Ang paraan ng paglalakad niya, parang iba sa inyong lahat. Lumingalinga si Xiao Ru sa paligid na may kalahating ngiti. Nagulat si Zhang Zaifang at ang iba pa kay Xiao Ru, at nagtanong, ano ang sinabi mo, ang taong nagustuhan ni Ye Wuya? Ano ang ibig mong sabihin? Xiao.
Hindi na interesado si Ru na magpaliwanag pa, hinimas niya ang kanyang mga kamay, at nakangiting sinabi, okay, oras na para maglaro ako. Bago ako umalis, gusto ko lang makita kung gaano kahusay ang apo ni Yuya. I'm so. Nasa sabik. Sa wakas, may makakapagpaglaro sa akin ng seryoso. Nakita ko si Xiaoru na tumalon sa isang pagtalon, diretso siyang tumalon sa hangin, nagliwanag ang kanyang mga kamay ng gininto ang apoy ng Phoenix, at direktang itinapon kay Ye-fan. Golden Wheel. 2. Phoenix Flames with Away. Pagkatapos ni Ye. Nahanap ito ni Fan, diretso siyang umiwas sa dalawang gintong gulong. Bakit hindi ka lumaban? Sabi ni Xiaoru na nakangusong mukha nang makita niyang hindi agad nanlaban si Ye-fan. Sinabi ni Ye-fan, natapos ko na ang gusto kong sabihin, at hindi ako interesadong tulungan kang maparusahan. Marahil ay sabik na kayong umalis sa mundong ito, ngunit mayroon pa akong mahahalagang bagay na dapat gawin. Natapos mo na ang pakikipaglaban kay Ye Longyuan, ngunit kung hindi ako lalaban sa aking ninuno, hindi magiging masaya ang aking ninuno. Kumunat ang noo ni Xiaoru. Napabuntong hininga si Ye-fan, nasabi na niya ang gusto niyang sabihin, at pagkatapos magbulalas, tila walang kabuluhan na makipaglaban muli. Mas gugustuhin ko pang manatili sa mundong ito kaysa pasayahin ka. Kinaikit ni Xiaoru ang kanyang mga mata at sinabing, I see, dapat isipin mo na hindi ka kayang talunin ng ninuno na ito, kaya tamad kang lumaban, di ba? Sa tingin mo ba ngayon lang gumawa ng seryosong shot ang ninuno na ito? Ikaw ano ang pinagsasabi mo? Naisip ni Ye-fan sa kanyang sarili, paano niya ito masasabi? Ngunit hindi gaanong pinansin ni Xiaoru, at biglang naglabas ng naglalagablab na apoy ng Phoenix sa buong katawan niya. Ang mga bato sa bundok. Hindi maganda. Bilasan mo. Nang makita ito, isang grupo ng mga Duotian cultivator ang mabilis na lumikas ilang milya ang layo. Nakita ko. Ang mahabang buhok ni Xiaoru ay naging maapoy na pula, ang gintong apoy ay tumalon sa kanyang mga mata, at isang mahabang espada ng iskarlata na apoy ay mabilis na namuo sa kanyang kamay, ito ay ang Chuchujan. Nakita ni Ye-fan si Xiao Ziner na ginamit ang 9 na araw na scroll na ito, ngunit ang kay Xiao Ziner ay isang toothpick lamang kumpara sa higanteng owl sword na ilang metro ang lapad at 10-10 metro ang haba sa kamay ni Xiaoru. Ang maliit na katawan ni Xiaoru, sa background ng espadang ito, ay mukhang napakaliit. Mahirap isipin kung paanong ang isang maliit na katawan ay magkakaroon ng gayong kakilakilabot na lakas ng pagsabog. Oo. Kumunot ang noo ni Fan, habang pinapanood lang si Xiaoru na humarap sa parusa, pakiramdam niya ay madali niya itong kakayanin. Kung titingnan ngayon, ang pamimilit na ipinakita ni Xiaoru ay mas malakas kaysa noong nakipaglaban siya kay Ye Longyuan ngayon lang. Baka siya. Kinokontrol ba niya ang sarili niyang lakas para tumugma sa level ni Ye Longyuan? Huwag mong hayaang buksan ng ninunong ito ang puso mo, ayaw mong umalis. Xiao. Hindi na nagsalita si Ru, isang pares ng puting apoy na pakpak ang biglang bumangon mula sa likuran, at lumitaw sa harap ni Ye-fan sa isang iglap, at ang batang espada ay parang espada ang pulang-pulang apoy ng impyerno ay isang saksak kay Ye-fan. Sa sandaling ang Chuchoj iyan. Natigilan si Ye-fan, ang hawakan ay gustong harangan ito ng espada, ngunit bago ito tuluyang naharang, ang kanyang katawan ay direktang nilamon ng pulang apoy ni Chuchoj iyan. Kabanata 1777 Carnival. Nang makita ang eksenang ito noong 1797, natigilan ang lahat ng mga powerhouse at Ye Longyuan. Natagpuan nila na hindi lamang ang lakas ni Ye-fan ang minamaliit nila, ngunit si Xiaoru ay minamaliit din. Ang Duotian ay isang realm, ngunit sa Duotian realm din, ang antas ng combat power ay hindi absolute. Magkaiba. Chaos, iba't ibang true essence cultivation base, iba't ibang karanasan at kasanayan sa labanan, iba't ibang magic weapon, at iba pa. Ay makakaapekto sa pagiging epektibo ng labanan. Malinaw, si Ye-fan at Xiaoru ay parehong kabilang sa uri na may napakataas na lakas sa pakikipaglaban sa mga mata ng mga powerhouse sa oras na ito. Ubu. Sumugod ang figure mula sa apoy ni Chuchoj iyan. Si Ye-fan ang nagbukas ng kaliskis ng dragon na mga pakpak ng espada sa likod niya at lumabas sa apoy. Ngayon lang niya napagtanto na huli na para pigilan siya, kaya dali-dali niyang tinawag si Feijian para iligtas ang sarili mula sa pagkasunog ng lahat. Manhid ang anit ni Ye-fan, itong Xiaoru ay totoo. Huwag tumakbo. Binuksan ni Xiaoru ang isang pares ng malalaking pakpak sa likod niya. Ang malalaking puting pakpak ng apoy ay pumutok, at ang bilis ay biglang bumilis, agad na naabutan si Ye-fan. Tingnan mo ang galaw, Xiao. Muling ginamit ni Ru ang espada, at nakita ang Chuchoj iyan na naging hindi mabilang na mga eskarlata na sinag sa hangin, tulad ng libu-libong nagniningas na anino ng espada, na sumisipol kay Ye-fan. Oo. Ang fan ay umasa sa flexible na paglipad ng Dragon Scale Sword Wings para makaiwas sa mga sword light na ito, ngunit puno rin ito ng mga panganib. Dam! Naiinis si Ye-fan, ang kuneho ay kumagat ng mga tao sa pagmamadali, hindi pa banggitin na siya ay isang leon at tigre, at naiinis din siya sa paghabol at pagbugbog ng ganito. Dahil walang saysay, hindi ka makakatakas, kaya kung gusto mong lumaban, lumaban ka.
Kung hindi ka pinalad na maparusahan ng mga Diyos, kung gayon, ano ang magagawa? Lumaban ka. Oo. Kinagat ng fan ang kanyang mga ngipin, tumalikod at direktang itinaboy ang 10,000 lumilipad na espada. Sa isang pag-iisip, ang layunin ng espada sa harap niya ay bumuo ng isang gintong pulang higanteng kalasag. Ang higanteng kalasag ng Huagwang Habe. Ang batang espada ay agad na tumama, tulad ng isang marahas na launcher, at ang iskarlata na apoy ng Phoenix ay tumangay sa umaalingaw na alon ng mga apoy, na walang tigil na humahampas sa sword intent na higanteng kalasag sa harap ni Ye Fan. Oo. Nakatayo si Fan sa higanteng kalasag, patuloy na minamanipula ang kanyang layunin sa espada. Habang lumalaban, habang ang enerhiyang nakalap sa higanteng kalasag ay naging mas nakakatakot, ito ay naging lubhang mahirap. Xiao! Umindayog si Ru ng higit sa 10 beses na magkasunod. Si Jian, ay nalaman na si Ye Fan ay nagtatanggol lamang at hindi sumasalungat sa pag-atake, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kawalang kasiyahan, magiging pagungkaba. Oo. Ngumiti ng masama si Fan, huwag kang mag-alala, subukan ang mga bagong trick. Si Xiaoru lang ang sumimangot, medyo naramdaman niya. Nang maging masama ang mga pangyayari, sa wakas ay nakakilos na si Ye Fan. Oo. Napaatras si Fan gamit ang isang kamay, at nakita na ang higanteng kalasag ay nasisipsip sa kanyang kamay sa isang iglap, ang isang condensed na marahas na enerhiya, tulad ng isang likido, ay naging isang golden red energy vortex. Kontra-atake. Oo. Itinulak ng Fan gamit ang isang kamay, at ang enerhiya ay agad na sumabog, tulad ng isang higanteng dragon na nagbuga ng isang subaw ng apoy ng dragon, at parang sinabog ni Jiang Hong ang pilapil, at libu-libong toneladang tubig ng ilog ang lumabas sa gate. Kay Xiao. Ang maliit na bilog na mukha ni Ru, nakadilat ang kanyang mga mata. Malinaw niyang naramdaman na ang parang tsunami na epekto ng enerhiya na ibinato ni Ye Fan sa kanya ay naglalaman ng kanyang apoy ng Phoenix. Siya. Talagang ibinalik ang kanyang pag-atake at nag-counterattack. Pagkatapos ng compression, idinagdag ang counterattack ng sword intent. Boom! Ang tunog ng ang ganting atake ay parang kulog, at ang mga magsasaka sa ibaba ay hindi maiwasang mapatulala. Ang lahat ng ito ay biglang nangyari, si Xiaoru ay napalunok nang makita ito. Makalipas ang ilang segundo, sa nag-aapoy na langit, may isa pang eksena na ikinagulat ng lahat. Nakita ko si Xiaoru na nakatayong hindi gumagalaw sa hangin, ang kanyang katawan ay hindi nasira sa anumang paraan, at ang malaking halaga ng apoy ng Phoenix sa paligid ng kanyang katawan ay mabilis na nasisipsip sa kanyang katawan. Isang kawili-wiling panlilinlang, ang pakikitungo sa iba sa kanilang sariling paraan. Nakakalungkot na maaaring ito ay kapaki-pakinabang para sa iba, ngunit hindi para sa akin. May sword intent sa counterattack mo, pero hindi mo alam na ang apoy ay tonic para sa amin Fengno. Tuwang-tuwa si Xiaoru. Oo. Napabuntong hininga si Fan. Binaliwala lang niya ang bagay na ito. Bagamat siya ay lumaban, ang mga apoy ng Phoenix na ito ay hindi aktwal na pumatay kay Xiaoru, at ang iba pang layunin ng espada ay kapaki-pakinabang. Pero offset din. Halika ulit. Lalong naging interesado si Xiaoru. At lumipad muli palapit kay Ye Fan, ang kanyang buong katawan ay nagliliyab sa apoy ng Phoenix. Alam ni Ye Fan na hindi siya makakatakas, at kung talagang gusto niyang tumakas, malamang nalalaban siya kung maabyutin niya ang Huahay Capital, dahil wala siyang pakialam na makita ng mundo, at wala siyang pakialam sa pagsunog ng lungsod sa apoy. Sa halip, kaysa sa nananakit ng mga inosenteng tao, pakiramdam ni Ye Fan ay mas mabuting labanan siya sa tigang na bundok na ito. Ang pinakamakapangyarihang kalaban sa planeta, nagpatawag siya ng isang itim na higanteng espada at inatake ito ng direkta. Ang dalawang figure ay nagbanggaan sa hangin, at isang nakasisilaw na alon ng ginintoang pulang enerhiya ang napukaw. Nagulat ako at nagkalat. Little guy, hindi pa nagagawa ng ninuno na ito ang lahat. Sa tingin mo lalabas na ako. Hihi, kawili-wili, sa kalangitan sa gabi, ang labanan sa pagitan ng dalawa ay patuloy na umiinit. Pagkaraan ng 2 araw, sa kanlurang bahagi ng kaharian ng Xia. Doon maliban sa paminsan-minsang grupo ng paglilibot, ang pinakamalapit ay isang space base lamang. Sa mga karaniwang araw, kakaunti ang mga tao dito, ngunit nitong mga nakaraang araw, ang mga sasakyan at eroplano dito ay napakarami. Nagtayo na ng mga pansamantalang bahay, mga billboard, propaganda banner, at iba pa. Nagsimula nang lumitaw ang iba't ibang lugar ng komersyo. Maging ang mga reporter at media mula sa iba't ibang panig ng mundo ay maagang pumupunta sa istasyon dito, nagsusumikap na pumili ng pinakamagandang lokasyon para sa paggawa ng pelikula at pakikipanayam. Sa kabuuan, dahil lang magsasagawa ng clan meeting ang misteryosong clan ng Xia Kingdom. Sa gitna, isang malaking singsing ang napapalibutan. Bagamat ang mga nakapalibot na platform ng panunood ay pansamantalang mga istruktura, lahat sila ay gawa sa bato at metal, upang mapaglabanan ang epekto ng labanan na maaaring mangyari sa oras na iyon. Pagkatapos nito, maraming araw ng paghahanda, ngayon, ang clan meeting ay sa wakas ay gaganapin. Umagang-umaga, buhay na dito. Ang mga taong dumating ay hindi lamang mula sa mga pangunahing angkan,
kundi pati na rin ang mga kilalang tao sa negosyo, mataas na antas na opisyal, at maging ang ilang mga practitioner mula sa buong mundo. Siyempre, lahat ay pinayagang pumasok sa lugar na ito pagkatapos lamang masuri at makumpirma ng Clan Conference Committee. Sa komersyal na lugar, isang malaking bilang ng mga tao ang nagsimulang bumili ng mga souvenir ng komperensya, iba't ibang merienda at delicacy. Sa mata ng maraming tao, ito sa sandaling ito. Dalawang magagandang babae at ilang entourage ang naglalakad sa commercial street. Ate, humanga talaga ako sa'yo. Ginawa mong carnival ang martial arts competition. Tumingin-tingin si Mumumu sa paligid habang kinakain ng mabahong tokwa na kabibili lang niya, walang imik. Su. Nagpadala ng mensahe si Chingzo sa kanyang mobile phone, ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, hindi ako ang may huling say, magagawa lamang ito kung may pahintulot ng ibang mga angkan. Hindi kaya sila magkasundo. Ang mga taong ito ang pinakagustong maging limelight. Wala silang pagkakataon at kondisyon noon. Ngayon ay maaari na silang mag-broadcast ng live sa buong mundo. Siyempre masaya sila. Sinabi ni Mumumu na may kaunting pag-aalala, hindi ko alam kung tumutugtog ako ng piano o hindi. Ang mga tao ay nanunood, hindi ba dapat ang online barrage ay nag-spray sa akin, hayaan mo akong bumaba para makalaban sila, nakakahiya. Huwag kang mag-alala, napakaganda mo, hindi kita iwiwisek, nakangiting sabi ni Susu Chingzo. Well, ate, makatuwiran na sabihin mo yan. Si Mumumu ay masayang kumain ng isa pang piraso ng mabahong tokwa, at biglang may naalala, ang batang babae ay nagtanong muli, siya nga pala, hindi ba talaga darating ang bayaw? Napakalaki ng pulso niya, hindi ka ba pumarito para magpakitang gilas? May bakas ng pag-aalala sa mga mata ni Su Chingzo, ang init ng ulo niya ay hindi isang taong gustong maging limelight. Kaya lang hindi pa siya umuwi, at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sinabi ni Chu Yunyao na may nakilala siyang kakaibang tao at may gustong gawin. Bilang isang resulta, ang mga numero ay nawala ngayon. Mayroon pa bang mga tao na hindi matagpuan ng mga mata ng langit? Gulat na sabi ni Mumumo. Ang ilang mga lugar ay hindi na-access, wala kaming anumang intelligence spy, at ang paghahanap sa satellite ay mahirap na makahanap ng mga tao ng tumpak, paliwanag ni Su Chingzo. Oh, ate, huwag kang mag-alala, napakalakas ng bayaw ko, walang mangyayari, payo ni Mumumo. Mahina na sinabi ni Su Chingzo, dahil lang sa sentido komun kaya hindi siya mahihirapan, kaya wala siyang narinig mula sa kanya nitong nakalipas na 2 araw, kaya lalo akong nag-aalala. Gaya niya. Nagsasalita, biglang may boses ng babae sa harapan niya. Xiao Shu. Itinaas ni Su Chingzo ang kanyang ulo, ipinakita ang kagalakan, Wei Wei. Nandito ka rin ba? Ang taong dumating ay si Ling Yue. Matagal na niyang hindi nakikita ang matalik na kaibigan. Walang ibang binanggit si Su Chingzo, ngunit siya ay lubos na masaya. Gayunpaman, nang makita niya ang isang mahabang buhok na lalaki na may maitim na pulang buhok sa likod ni Ling Yue, agad na nagpakita si Su Chingzo ng pagbabantay sa kanyang mga mata. Magalang na tumango si Ye Feng sa oras na ito, ngumiti at tinawag ang hipag. Estatwa ng Kabanata 1798. 1798. Hindi sumagot si Su Chingzo, nagtanong lang siya sa mahinang boses, Wei Wei, okay ka lang. Alam ni Ling Yue kung ano ang ibig sabihin ni Su Chingzo, lumingon siya ng walang imik, at kumunat ang noo, Ye Feng, maaari mo bang ihinto ang pagsunod sa akin? Maaari mo ba akong bigyan ng libreng espasyo? Yue, ang daming gamit dito, nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng kumperensyang ito, malamang na matupad mo ang iyong pangako. Kailangan kong protektahan ang iyong kaligtasan, nakangiting sabi ni Ye Feng. Ngini siya ni Ling Yue, pag-usapan natin yan kapag nanalo ka sa conference. At saka, hindi naman delikado para sa amin ni Xiaoshu na magkasama, di ba? Biglang tumalon si Huang Xiang, na nasa likod ni Ye Feng, at itinuro, Hoy! Mabait ang kapatid kong si Feng na protektahan ka, hindi mo alam kung ano ang mali. Ano bang problema mo? Mga taga-sunod. Saway ni Ling Yue. Inunat ni Ye Feng ang kanyang kamay upang pigilan si Huang Xiang, na magmumungkahi na sana ng pasaway, at nakangiting sinabi, kung ganoon, pumunta muna tayo sa ibang lugar, Yue, hipag, magsaya kayo. Hindi gaanong nag-abala si Ye Feng, at kinuha niya si Huang Xiang para alagaan ang kanyang sarili at lumakad palayo. Pinag-isipan ni Su Chingzo ang likuran ng amo at tagapaglingkod ni Ye Feng, at nagtaka, si Ye Feng ba talaga ito? Sa tingin mo kakaiba rin siya, hindi ba? Kumunot ang noo ni Ling Yue, mas magalang siya. Magalang, mas sa tingin ko, ay abnormal siya. Bagamat si Ye Feng ay isang jerk sa past, at least hindi nakakatakot ang mga tao. Ngayon minsan ay binibigyan ako ni Ye Feng ng nanginginig na pakiramdam. Naghinala si Fan na may mali kay Ye Feng noon. Ngunit tila lahat ng tao sa angkan ay nagpoprotekta kay Ye Feng, lahat ay nagtitiwala sa kanya ngayon, ngunit hindi nila gusto si Ye Fan. Ang magagandang mata ni Chingzo ay malamig na kumikislap, at sinabi niya ng may paghamak, bakit kailangan ng asawa ko na magustuhan nila siya? Ano sila?
Oo, ang asawa mo ang pinakamakapangyarihan, hindi napigilan ni Ling Yuwei na matawa at tumango bilang pagsang-ayon, ngunit pagkatapos ay nagtanong, paano ang iyong asawa? Su. Nagtaka si Chingzo, hindi ba siya nagpunta para hanapin ka? Ni hindi ko alam kung saan napunta ang iba. Halos 3 araw na walang balita. Ling Yuwei. Kumurap, hinahanap ko. Pero maaga siyang umalis, at hindi na siya bumalik. Pagkatapos ng 2 babae ang nagpalitan ng impormasyon, hindi nila maiwasang mataranta at kumunat ang noo. Nako, huwag kang mag-alala, maraming nawawala sa aking bayaw, at babalik siya palagi. Napangiti si Mumumo sa sandaling ito, Sister Vivian, pagkatapos mong hindi isang malaking bituin, mas maganda ka kaysa dati. Ano? Natuwa si Ling Yuwei sa narinig, Mumo, matagal na kitang hindi nakikita, bakit naging matamis ang iyong bibig? Nanghihinayang sinabi ni Mumumo, nagsasabi lang ako ng totoo, pero sayang. Nawala ng reyna ang altar. Ayos lang, may nahanap akong gusto kong gawin. Ling Yuwei. Parang may iniisip, yumuko at dumukot ng isang dakot na dilaw na buhangin mula sa buhangin, hawak ito sa kanyang palad. Nakita niya kaagad pagkatapos. Binuksan ni Ling Yuwei ang kanyang kamay, at isang maliwanag, bilog na ore na parang citrine nang lumitaw sa kanyang kamay. Halika, bibigyan kita ng maliit na regalo. Ibinigay ni Ling Yuwei ang kristal na bato kay Mumumo. Lahat. Natigilan sandali, malinaw na naramdaman ni Su Qingzhou na isang misteryosong espiritual na enerhiya ang biglang lumitaw sa kamay ni Ling Yuwei, at hindi niya maiwasang mabigla. Mukhang natigilan si Mumumo. Oh, Sister Vivian, nagbago ka na ba ng propesyon para matuto ng magic ngayon? Magic. Magic. Ngumiti si Ling Yuwei nang hindi masyadong nagpapaliwanag, tumango at sinabing, ganun ba? Isang sinaunang mahika. Sinabi ni Su Qingzhou, Weiwei, pupunta ako sa pangunahing venue. Mukhang nandito rin si Elder Ling mula sa paksayon ng Shushan. Gusto mo bang sumama sa akin? Anyway, magsisimula na ang conference mamaya. Okay, matagal ko nang hindi nakikita si Lolo, at nagkataon na ayaw kong maupo sa parehong lugar kasama si Yefeng, masayang sumang-ayon si Ling Yuwei. Grupo ng mga tao ang dumating sa venue. Marami na ang clan members, at dumating na ang mga kasali sa kompetisyon na masasabing punong-puno na ng tao. Ang ilan. Kinapanayam pa ng media ang ilang mahahalagang tao sa live na broadcast, at ang ilang dayuhang media ay direktang tumawag ng mga tagapagsalin, na napaka-profesional. Nang si Ling Yuwei. Pagkatapos ng Lolo Ling, huwag makakita ng mga tagalabas na ganito. Nagmamadaling sinabi ni Su Qingzhou sa matanda na huwag maging masyadong magalang. Ling. Napangiti si Qing Feng at sinabi, napakatalino ng pinuno ng angkan ng Su. Ginawa nitong napakalakas ang pagpupulong ng angkan na ito at naapektuhan ang buong mundo. Napakalaking karunungan na gawin ang pagpupulong na ito na isang pampublikong kabutihan, at dapat itong parangalan. Si Su Qingzhou ay medyo nahihiya na purihin. Nakaugalian na niya itong iniisip bilang isang negosyante. Nang makakita ng maraming bagong mukha sa paligid ni Ling Qingfeng, nagtanong siya, mukhang maraming kabataang talento ang paksayo ng Shushan. Ling. Tuwang-tuwa si Qingfeng at sinabing, oo, hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga chismis. Dahil alam ng lahat na ang espada ng Diyos ng Espada ay nagmula sa Susan, doon. Ay sa pagpapalawak ng tarangkahan ng bundok, ang mga dati kong buto ay halos hindi na mapipigilan. Su. Medyo natulala si Qingzhou, ngunit hindi niya inaasahan na tutulong ang kanyang lalaki sa Shushan School na gumawa ng malaking advertisement. Weiwei, mag-aayos ako ng mga VIP seat para sa inyo ni Elder Ling, sa mismong stand A. Itinuro ni Su Qingzhou ang kanyang daliri sa isang direksyon. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, nalaman niyang hindi tumugon si Ling Yuwei. Nakita ko si Ling Yuwei na nakatingin sa direksyong silangan, nakasimangot si Liu Mei, at napaisip. Weiwei, anong tinitingin-tingin mo? Nalilitong tanong ni Su Qingzhou. Bumalik sa katinoan si Yuwei at itinuro ang kanyang mga daliri sa iba't ibang direksyon, ilang malalaking estatwa sa labas ng venue. Doon ay iba't ibang clan totem statues, kabilang ang 4 na pangunahing clan, gayon din ang maliliit at katamtamang laki ng mga clans tulad ng Baizi, Hui, Xuanfeng, at iba pa. Ang mga statue na ito ay ilang 10-10 metro ang taas, at ang ilan ay higit sa 10 metro ang taas. Ang mga ito ay gawa sa iba't ibang mga materyales. Xiaoshuo, ang mga eskulturang bato ba sa paligid ng venue na ito ay inilagay ng iyong Xuanming clan? Tanong ni Ling Yuwei. Natigilan si Qingzhou saglit, pagkatapos ay umiling at sinabing, wala akong pakialam sa mga detalye. Ang layout ng venue ay pinagsama-samang ipinasa ng mga major clans, at ang team na responsable para sa on-site construction ang dapat na mamahala. Nagtanong si Ling Yuwei, kung gayon ang pangunahing taong responsable para sa layout ng site ay sino siya. Su. Tinanong ni Qingzhou si Su Jin at ang iba pang kasama niya, at sinabing, si Ji Lui ito mula sa pamilya Ji ng pamilya Shenlong. Kilalang artista siya sa China at magaling siyang mag-ayos ng mga malalaking kaganapan. Mga taong mula sa pamilya Ji. Medyo hindi mapalagay ang mga mata ni Ling Yuwei. Weiwei, ano ang gusto mong sabihin? Tanong ni Su Qingzhou. Ling Yuwei.
Bam Antong hininga at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, ang pagkakaayos ng mga estatwa na ito ay batay sa pagkakabuo ng Nine Palaces Imprisoning Dragon. Ang mga rebeltong ito ay sumasakop sa Zonjen, Legion, Conwo at Zinmo sa mga batch. Zongto, Duowo, Genmo, Conshui, Ganshui Jiugong. Sandali. Medyo nahihilo si Su Qingzhou, sabihin mo sa akin ng direkta, ano ang ibig sabihin nito? Walang magawang ngumiti si Ling Yue. Ibig sabihin, kung hindi ito nagkataon, ang lugar na ito ay isang malaking bitag. Kabanata 1779 na magkapatid. 1799. Bitag. Oo, ang nakulong na dragon sa Nine Palaces ay gagawing imposible para sa mga tao sa porma sayon na madaling makatakas. Ang tiyak na lakas ng porma sayon ay nauugnay sa mga materyales ng pagbuo at ang taong kumokontrol sa pagbuo, sabi ni Ling Yue. Su. Biglang naging kahanga-hanga ang puso ni Qingzhou, iniunat niya ang kanyang kamay upang senadoryasan ang mga tao sa paligid niya na huwag masyadong ma-excite, para hindi mailabas ang mga chismis, bamulong siya, Weiwei, sigurado ka ba? Siya. Alam na ang Diyos ng digmaan ay nag-iwan ng isang espesyal na bagay para kay Ling Yue, kaya Ling Yue lamang nagbago ang ugali, at natutunan nila ang ilang mga diskarte na hindi nila naiintindihan. Sa partikular, kailangan kong tingnan ang mga materyales ng mga estatwa na iyon upang makatiyak, ngunit ang paraan ng paglalagay ng mga ito ay masyadong kakaiba. Naninindigan na kahit na ang mga eskultura ng bato ay ilalagay sa pagbuo ng Kiman, dapat silang tatlong talento. Formation, 4-image formation, 5-element formation, at iba pa. Ang siyam na palasyo at mga nakulong na dragon na ito ay komplikado sa isang banda, at mabangis sa kabilang banda. Itong clan meeting, sino ang nang-ahas na pumunta rito para maging mapangahas? Nagtatakang sabi ni Ling Qingfeng. Agad na nagtanong si Su Qingzhou, nasaan ang artist na si Jilu na namamahala sa pag-aayos ng venue. Si Su Jin, na nasa tabi niya, ay tumawag at nagtanong, at sumagot, Patriarch, ang artist na si Jilu ay nasa ibang bansa. Sa ibang bansa. Kung gayon walang saysay na tanungin siya, maaari niyang ibigay ang anumang dahilan na gusto niya. Su. Bamulong si Qingzhou, at pagkatapos ay nagsabi, Weiwei, bakit hindi ka sumama sa mga tao mula sa pangkat ng Shushan upang makita ang mga eskulturang bato na ito? Talaga bang isang bitag ang sinasabi mo? Tumanggo si Ling Yue, walang problema, ngunit kung totoo ito, gusto mo bang sirain ito ng direkta? Ang mga eskulturang bato na ito ay kumakatawan sa iba't ibang mga angkan, kung sila ay basta-basta nawasak, ito ay madaling mauuwi sa isang away. Naisip ito ni Su Qingzhou at sinabi, ngunit maaari akong magpadala ng ilang sasakyan, ilipat ang eskulturang bato na ito. Hanggat maaari kang lumipat, ang epekto ng pagbuo ay maaaring hindi wasto. Kukumpirmahin ko muna ito, at sasabihin ko sa iyo kung kailangan ko ito, sabi ni Ling Yue. Si Ling Qingfeng, na nasa gilid. Ate, may gustong gumawa ng malaking bagay sa clan convention. Bakit hindi na lang natin itigil ang convention? Sabihin mo sa Truth, dapat maintindihan ng lahat, napakaraming masters dito, baka mahanap nila ang salarin. Medyo kinakabahan at totoo ang sabi ni Mumumo. Umiling si Su Qingzhou, matagal nang naghahanda ang clan meeting at naging napakalakas nito, imposible para sa mga major clans na madaling mapahiya sa harap ng buong mundo. Ang pagkagambala ngayon ay magdudulot lamang ng kaguluhan, hindi lamang mahirap kontrolin ang sitwasyon, kung ang isang taong lihim na pisyo ay nasa tamang kamay lamang. Marami ang sinabi ni Patriarch Su, ang pinakamahalagang karangalan ng angkan, mukha, ay hindi basta-basta masusunod ang kaayusan. Ang pinakamahusay na paraan ngayon ay kumpirmahin muna, kung may bitag, palihim na humanap ng paraan para maalis ang bitag, syempre, mas mabuting gumawa tayo ng false alarm, sabi ni Ling Qingfeng. Talagang maraming pagdududa si Su Qingzhou sa kanyang puso, ngunit napakaraming tao sa eksena sa sandaling ito. Bilang patriarch ng Xuanming clan at asawa ng Sword God, masyado siyang kapansin-pansin. Kung kumilos siya ng masyadong kakaiba, siya ay pinaghihinalaan. At saka, kung may lihim na nanggugulo, ayaw ni Su Qingzhou na gulatin ang ahas. Su Yuan, inutusan ni Su Qingzhou ang kanyang assistant, magpadala ng isang tao upang bantayan si Ye Feng. Su. Tumingin si Yuan sa gilid na may malinaw na tingin, tumanggo, at agad na umatras para magayos. Sa sandaling ito, isang magandang boses ng babae ang nanggaling sa hindi kalayuan. Ate Su, Mumo, ang dalawang kapatid na babae na si Su Qingzhou ay tumingin sa likod, parehong may masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang taong dumating ay si Du Yuner, na matagal na niyang hindi nakikita. Si Du Yuner ay tila nakasuot ng pulang casual na kasuotang pang sports upang maghanda para sa kompetisyon. Si Xiao Ziner sa kanyang likuran ay nakasuot ng maapoy na pulang damit ng hindi sinasadya, na may parehong kumpiyansa sa kanyang mukha gaya ng dati. Wow, Mr. Do, sasabak ka ba sa entablado mamaya? Umaasang tanong ni Mumumo. Medyo nahihiyang ngumiti si Yuner, oo, sa totoo lang, tinitingnan ko ang mga kapatid ko at ang iba, magagawa ko lang ang lahat ng makakaya ko. Su.
Napatingin si Chingzo sa babae ng may pagtataka, at sinabing, Yuner, ang iyong lakas ay lumago ng napakabilis, naliwanagan na ba ito? Oo, maaaring tinulungan ako ni Brother Yefan na itayo ang pundasyon. Mas mabuti, medyo nagulat ang mga matatanda at mga ninuno. Sabi ni Du Yuner, at hindi maiwasang tumingin sa paligid, wala ba si Brother Yefan? Sinabi ni Su Chingzo, hindi niya alam kung nasaan siya nitong nakaraang 2 araw, kaya maaaring hindi siya interesado. Halika rito. Oh, okay lang kung hindi ka sasama, bulong ni Du Yuner na parang sa sarili. Xiao. Si Ziner ay labis na hindi nasisiyahan, Yefan ay hindi darating. Bakit? Su. Kumunot ang noo ni Chingzo. Mula sa unang pagkakataon na nakita niya si Xiao Ziner, pakiramdam niya ay hindi madaling pakisamahan ang babaeng ito. Originally, inakala na ito ay dahil sa hindi pagkakatugma sa pagitan ng yelo at apoy, ngunit ngayon, si Du Yuner ay isa ring mandirigma ng mga Diyos na nagising mula sa bloodline ng Phoenix, at hindi niya binigyan si Su Chingzo ng kasuklam-suklam na pakiramdam. Dito. Wei, mali talaga sila ni Xiao Ziner sa ugali at aura. Su. Tanong ni Chingzo bilang ganti, Miss Xiao, ayaw sumama ng asawa ko, may dahilan pa ba para sa kanya? Hindi ba siya natatakot, dahil sinabi kong matatalo ko siya sooner or later, at hindi ako maglalakas loob na pumunta ng ganito dahil natatakot akong lumabas ako sa retreat at malimpasan ko siya. Nahihiya ang buong mundo sa ganitong eksena. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Diyos ng espada, na may napakagandang reputasyon, mas mataas ang pag-akyat, mas malala ang pagkahulog, at maliwanag na itago. Mapanuksong sabi ni Xiao Ziner. Ngumisi si Su Chingzo sa kanyang puso, at sinabi ng may malamig na mukha, pasensya na, masyado ka talagang nag-iisip. Masyado ba akong nag-iisip? Wala kang desisyon. Naiintindihan mo ba ang lakas ni Miss Ben sa cultivation mo? Sabi ni Xiao Ziner, tumalikod siya at nagplanong umalis. Si Yuner ay mukhang walang magawa, at humihingi ng tawad kay Su Chingzo, Sister Su, pasensya na. Ate, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, at ang kanyang init ng ulo ay napakahusay. Siya ay ipinagmamalaki lamang, ngunit hindi ito mali siya. Well, I know, matagal na tayong magkakilala. Bagamat kinasusuklaman ni Su Chingzo si Xiao Ziner, alam din niya na hindi sila magkaaway, at kahit sa mga kritikal na sandali, si Xiao Ziner ay kasosyo pa rin sa front line. Napalingon si Xiao Ziner sa kawalan ng kasiyahan, Yuner. Fair na. Anong pinagsasabi mo? Okay, andito na tayo, mapait na ngumiti si Du Yuner at kailangang sumunod. Pinagmasdan ni Mumumu si Sister Phoenix na paalis, at napabulalas ng may paghanga, itong kapatid na babae ng Gerong si Do ay ibang-iba sa kanyang personalidad, hindi ba? Magkapatid ba talaga sila? Ling. Tumawa si Ching Feng at sinabing, huwag kang magulo. Ang babaeng Phoenix ay orihinal na matamis na babae ng langit. Karamihan sa mga babaeng Phoenix sa kasaysayan ay mayabang, kahit na marahas at palaaway, at arbitrary. Kabaligtaran, bihira para kay Du Yuner na magkaroon ng ganoon kamong personalidad. Ang pamilyang Su ay hindi kailangang masyadong mag-isip. Hindi ako interesadong makilala siya sa pangkalahatan. Napabuntong hininga si Su Chingzo, marami siyang dapat gawin. Nakangiting niyakap ni Mumumo si Su Chingzo, at hinalikan ang mukha ng kanyang kapatid, kapatid ko pa rin ito, kahit malamig, ngunit hindi bababa sa hindi ito magiging mabangis. Huwag mo akong halikan sa bibig pagkatapos kumain ng mabahong tokwa. Natahimik si Su Chingzo saglit, at naiinis na itinulak ang mukha ng babae palayo. Sa oras na ito, napansin ni Su Chingzo na ang mensahe ni Ling Yuwei ay na-upload sa telepono, at ang babae ay nagpadala lamang ng isang pangungusap, na kumpirma na, kailangan itong ilipat. Su. Lumubog ang puso ni Chingzo, at mabilis niyang hiniling kay Su Jin na mag-ayos ng ilang track at sundin ang pagpapadala ni Ling Yuwei. At habang ginagawa ito ni Su Chingzo, isang marilag at solemn na natunog ng musika ang nagmula sa malaking venue. Sa malaking singsing na ito tinutugtog ng Chime Bells Ancient Band ang mga sinaunang kanta ng ekspedisyon ng Angkan. Libu-libong mga bata mula sa mga pangunahing angkan at mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa pinangyarihan ay natahimik lahat ng isa-isa, bawat isa ay may hitsura ng pag-asa sa kanilang mga mata. Ang clan. Opisyal na nagsimula ang pagpupulong. Kabanata 1800 huli na ang lahat. Pagkatapos ng paunang musika noong 1800. Conference, ang mga matatanda ng 4 na pangunahing angkan ang nagbigay ng karaniwang talumpati. Sa pagtatapos ng talumpati, inihayag na opisyal na nagsimula ang kompetisyon ng komperensyang ito. Bagaman may daan-daang angkan, ang talagang nag-sign up ay 20 higit pa na may tiwala sa nakababatang henerasyon ng kanilang sariling angkan. Tungkol naman sa mga ninuno at matatanda ng bawat angkan, bagamat sila ay lumahok din sa kompetisyon, maliit na bahagi lamang ng kinalabasan ng nakatatandang henerasyon. Sa teorya bukod dito, may takdang oras pa para sa kompetisyon. Ang sinumang may mataas na kamay sa oras ay ituturing na panalo, at kung ang isa ay wala sa ring, ito ay maituturing na talo. Isinasaalang-alang din ng ganitong uri ng alituntunin na upang mabawasan ang hidwaan sa pagitan ng mga angkan, hindi na kailangang mabuhay at mamatay, at ito rin ay para sa kinabukasan ng angkan. Kung tutuusin,
Ang mga ninuno ay tumatanda at namamatay pa nga ng sunod-sunod. Kung sino ang may huling say sa hinaharap ay nakasalalay sa nakababatang henerasyon. Kahit na makipagkumpetensya sa isa't isa, ang mga clans ay nagpapanatili pa rin ng isang pangunahing linya, at hindi sila maglalaban hanggang sa punto ng pagpatay sa isa't isa. Ang pangmatagalang pagpapatuloy pa rin ang unang prioridad na dapat isaalang-alang ng mga angkan. Matapos hatiin sa mga grupo sa pamamagitan ng lottery, ang sikat na Phoenix Clan ang unang naglaro, at ang kalaban ay ang Xiangyang Clan. Ito ay para din sa pagsasaalang-alang ng mga rating. Para maging mainit ang unang palabas ng conference, natural na ang Star Clan ang unang lumabas. Ang Phoenix. Ang clan ay hindi rin malabo, na hinayaan si Xiao Ziner na umakyat sa entablado sa unang laban, habang ang Xiangyang Clan na nasa tapat ay nagpadala ng isang binata na nakaputi na may pinong hitsura at mukhang scholar. Sa host. Sa live. Kahit na ang Xiangyang Clan ay hindi isa sa apat na henerasyon ng clan, ang buong clan ay nasa middle class, ngunit dahil sa titulong Rainmaster, mula noong sinaunang panahon, ang talento ng dugo ng clan ay nauugnay sa tubig. Ayon sa mga makasaysayang talaan sa ating mga kamay, ang Xiangyang Dayang Clan ay minsang nagkaroon ng maraming master sa kasaysayan, na naging dahilan upang ang babaeng Phoenix ng Phoenix Clan ay nahulog sa isang tailspin. Isa siya sa mga matandang kalaban ng Phoenix Clan. Ang kasalukuyang anak na si Xiang Yikyo, bilang kontemporaryong panganay na apo ng Xiangyang Clan, kadalasan ang trabaho dito ay isang psychiatrist, na may titulo ng doktor mula sa isang kilalang medikal na paaralan sa buong mundo. Alam ng lahat na hindi magkatugma ang apoy at tubig, ngunit hindi ko alam kung kailan haharapin ng batang ito at promising na psychiatrist ang kilalang babaeng Phoenix na si Xiao Da. Miss, anong klaseng showdown ang iaalok mo, sa ring? Naglakad na si Xiang Yikyo 20 metro ang layo mula kay Xiao Ziner. Nakatayo silang dalawa sa napakalaking entablado, at ang kanilang mga katawan ay napakaliit. Miss Xiao Ziner, matagal ko nang hinahangaan ang pangalan ng Phoenix Girl. I have mainly practiced medicine for many years, at hindi ako magaling sa pakikipaglaban. Magpakita ng awa. Magalang nang umiti si Xiang Yikyo. Takot sa kamatayan, aminin mo na lang ang pagkatalo at bumaba sa pwesto, malamig nang umuso si Xiao Ziner. Hindi nagalit si Xiang Yikyo, ngunit nahihiyang ngumiti, bagaman kami ay isang maliit na angkan ni Xiangyang, ngunit ang pag-atras ng walang laban ay nakakahiya pa rin. Hindi maglalakas loob si Yikyo na gawin iyon. Ang daming kalokohan, anong ginagawa mo? Lumaban o hindi? Kumunat ang noo ni Xiao Ziner. Isang kakaibang tingin ang biglang sumili sa mga mata ni Xiang Yikyo, at ngumiti siya ng masama, syempre, lumaban. Nakipag-away na ako. Biglang naramdaman ni Xiao Ziner na may mali. Nang maramdaman niyang may mali, biglang nagkaroon ng pagkabalisa sa arena sa ilalim ng aking mga paa. Boom! Ang malakas na haligi ng tubig, tulad ng isang malaking high-pressure na water gun, ay direktang itinulak si Xiao Ziner sa hangin sa loob ng 12-dosenang metro. Kasuklam-suklam. Noon lamang nalaman ni Xiao Ziner na ang taong ito ay lihim na kinokontrol ang tubig sa lupa at dumating ng may palihim na pag-atake. Ngunit ang mga sundalo ay hindi napapagod sa pagdaraya, at alam din niya na hindi magkakaroon ng masyadong maraming mga patakaran sa kompetisyon. Hanggat hindi sila malisyosong pumatay ng tao, hindi sila mananagot. Agad na nagliyab si Xiao Ziner sa buong katawan niya. Tumalikod siya at lumabas sa kolong ng tubig. Hahanapin sana niya ang figure ni Xiang Yikyo, ngunit nawala siya. Basta. Sa likod niya, sa kolong ng tubig, si Xiang Yikyo ay tila kaisa ng tubig, at biglang sumugod palabas, binalot ng malamig na tubig na yelo, isang lalaking may tunay na diwa, isang barbed sipa ang direktang tumama sa likod ni Xiao Ziner. Ang sipa na ito ay hindi ibig sabihin na maawa kay Xiang Xiao, at direktang sinipa si Xiao Ziner sa lupa. Bang! Nagtaas ng usok ang singsing. Wow! Kumukulo ang audience sa audience. Walang mag-aakala na ang palabas na ito, na orihinal na inakala na isang one-sided Phoenix Girl, ay magsisimula sa ganito. Sa kinatatayuan ng Phoenix. Ate. Napabulala si Du Yuner at nag-aalalang nagtanong, paano ito mangyayari? Napakalakas ng taong iyon. Yuner, huwag mong isipin na ang ilang mga angkan ay hindi kilala, sila ay talagang mahina. Kahit na mayroong libu-libong clansmen wala sa kanila ang malakas, palaging may isa o dalawang henyo. Ang mga maglakas loob. Ang pagsali sa conference ay magkakaroon ng 2 stroke. Ang ganitong uri ng kompetisyon ay may limitasyon sa oras, at may panuntunan na kahit mawala ka sa arena, hindi ka maaaring direktang pumatay, kaya kapag hindi ka mag-ingat, tumaob ka sa gutter, mahigpit na babala ni Xiao Huang. Huang Yuzhan chuckled. At sinabing, medyo mayabang si Ziner. Buhusan lang siya ng malamig na tubig ng batang ito para magising siya. Ang mga angkan na ito na dumating para makipagkumpetensya ay kayang tiisin ito. At itago ito. Ancestor Yuzhan, bakit ka pa tumatawa? Medyo hindi komportable ang kapatid ko. Sa sandaling mahawakan ng lalaki ang tubig, mawawalan siya ng hininga at wala na siyang mahahanap na iba. Medyo nag-alala si Du Yuner. Huwag mag-alala, sa mga tuntunin ng ganap na lakas, si Ziner ay maaaring manalo ng tuloy-tuloy, siya ay pabaya lang. Ngumiti si Huang Yuzhan.
Nang ang lahat ng mga kamera, lahat ng mga mata, at ang atensyon ng buong mundo ay nagsimulang magsalubong sa malaking arena sa gitna ng buong venue, sa tabi ng isang sculpture na bato sa silangan ng venue, dinala ni Ling Yue ang ilang mga disipulo ng Shushan at abala sa paglipat. Pag-ukit ng bato. Ang mga ito. Ang mga eskultura ng bato na tumitimbang ng higit sa 10 tonelada ay hindi mahirap sirain ng direkta, ngunit mahirap sirain ang mga ito ng basta-basta, kaya maaari lamang silang kumilos ng mabagal. Miss Ling, gusto mo bang direktang lumipat sa timog? Tanong ng isang transporter. Nakakunot ang noo ni Ling Yue at may iniisip. Malabo niyang naramdaman na may mali. Nang marinig niya ang tanong, bumalik siya sa kanyang katinoan at subconsciously sinabi, oo, palitan ang mga posisyon ng dalawang estatwa sa timog na lugar B. Ayon sa ang kanyang pag-unawa sa paraan ng pagbuo, hanggat binago ang ilang pangunahing punto, ang siyam na pagbuo ng palasyo ay mabibigo, at ang layout ay tila hindi masyadong kakaiba. Oo. Isang grupo ng mga manggagawa ang gumamit ng mga kasangkapan para buhatin ang eskultura ng bato at dahan-daang isakay ito sa truck. Sa sandaling ito, biglang narinig ni Ling Yue ang isang bagay na itinaas, at ilang malamig na boses ang lumitaw sa kanyang mga tainga. Hindi. Ibaba mo. Sumigaw si Ling Yue, ngunit huli na. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.